Okay, dili na balik ta diri sa atong topic 3 about sa law of giving. So, makita nato nga daghan kayo ang matutuon na ganing uban mga alagad na, pero makita nimo nga wala gyud restoration pa sa prosperity. Ngano man, naay mga bahin nga ilahang latangan. Pasabot ba nga ignorante sila kung sa gyud ay dalan sa pagprosper, basta imo lang sila nga basta lang gud kay paabot mi nga pauswabon niya bayluhin. So, ug kana may mong basis okay man na siya kay kanang by faith man na siya, pero nindot man gud na kung ang imuhang faith naa poy basis iyang pulong. Naa kay gipangbarugan ng mga pulong ba. So muni karon ang atong gitun-an. Kay since nga padulong man kita sa pagpanalangin. So gistudyohan nato ang balaod sa paghatag. Kay ang purpose ana niya is for us to prosper spiritually to physical prosperity. So dili lang di ay kay uswag lang kita sa spirituhanon, apil po lang atong physical. Nya kay kanila bang physical, makita gid nato ni. Ato gini siyang madawat, ato gini makita, ato ni matagamtaman. Sa mouna ang gusto po niya by Elohim nga moabot gyud ta ni ana nga punto. So muning gitun-an nato ning balaod sa hatag. Okay. Sa scripture reading nato kabulo naman ta Genesis 3, John 3:16, di ba? For Elohim so loved the world that he gave his only begotten son. So ang nature sa atong Elohim is unsa siya? Giver siya. Okay, di ba? For Elohim so loved the world that he gave, kanang gave. O past tense sa his only begotten son. Ang pinakabugtong gining anak iyang gihatag. Sa iyang pagka-giver, ang pinaka the best niya ihag yung nahatag. Okay. So muuna siya ay nature sa atong Elohim, giver. Kung makita po nato na sa Genesis 22 verse 2. Okay, ibasa ko na. Kung siya mingon, dakaron ang imong lalaking anak. Ang imong bugtong lalaking anak na si Isaac, kinsa imong gigumba. Kung mato ikaw sa yuta sa Moriah. Kung ihalad siya dito, ingon nga usa ka halad, sinunog, ibabaw sa usa sa mga bukid nga akong isulti kanimo dito. Okay. So nahitabo po ni siya, no? Long ago nahitabo po ni kang Abraham. Gisulayan si Abraham nga dad ani imong bugtong yung anak na si Isaac. Dad dito sa bukid sa Moriah og dito i-sacrifice kanako og imong sunugon. Kung ikaw kuno amahan be, maura, kaya ka to nimo? Ha? I-apply ninyo ba? Ikaw brado, pinaka mo ni akong pinakapalangga nga anak. Nya karon kay sulayan ka sa ilim, kanang imong anak ipalagad na sa kuha. Kanang dili na namo kiguban si mga para na sa kuha. Kaya ka to nimo? Nakang ipalagad ra. Na sa panahon ni Abraham, ipapatay gyud ang iyang anak. Kay bird appearing God, ato ba imong ginagdunggabon, imong sunugon? Pero kung wala kay pagtuo, alkan sigud kay si Abraham. Imong gid siguro si Abraham nga unsa man ning Elohim gihatag sa kuha nga perti na nako ning pangayo niya pagkahuman iya ra ding ipapatay. Di ba? Pero unsay gituan ni Abraham? Naa siya faith nga kung ang patay nga taguangkan ni Sarah nabuhi manggali mo nang namugna si Isaac, nan karon og mamatay magali ni si Isaac kay akong ihalad, nan banhawon na pud sa Elohim mo na yang faith. So wala siya magduha-duha nga iyahag yung i-offer iyang patyon ing sunugon. Kay ngano dako yang pagtuo nga kung mamatay ni si Isaac, nan ang Elohim na pud gihapon mo mupabuhi ani. So grabe kay siya pagtuo. So yang gihimo na karon kay sa akto nga iyahan ang patyon niabot man ang angel ingon nga oy Abraham ayo na nagdayon na kay nakita sa Elohim nga obedient ka. So klaro kay no gisulayan kita pud ni nani man pud ni siya sulayan pud ta. So nganong nag-study ta ning law of giving kay ang nature sa atong father is giver. Kita pud yang mga anak giver pud ta. Ang nature o ang atong himuon unya ngadto sa heaven o sa new earth maghinatagay ta. Walay hakog nga makauli or makaabot sa langit. Di ba? Ang mga hakog unsa man na siya? Greed is a form of idolatry. So muna og nama magatay ka hakog, napatay ka ng greediness. Duha man guna. Kanang greed, hakog na no, greed. Okay, og kanang kubetos. Unsa nang kubetos? Mailibgon nga gusto gining maangkon, hakog gyapon na. So it is a form of idolatry. Okay. Idolatry. So kung naa kay idolatry, tao pa ka nga garbuso, pride. So muna ikaw tunga-tunga ka, pride. Unsa nang pride? Insay tunga-tunga sa pride? Ay. Okay, so muna no. So kinahanglan kini nga nature mawala gyud ni sa tuwa. Kay pag abot nato sa langit, wala nay mga hakugan dito. Puro na gyud manghinatagon. So muna gi-exercise na ta karon. Diri pa lang daan sa kalibutan, ipa-exercise na ta sa paghatag. Hatag og kusog, hatag og something, hatag og makita nato na unsa poy mga gingon diri how to give. Kay naa may mohatag nga nanghatag ka nya, gusto pud ka nga atagaan ko ni kay naamang gukoy ka ng motive niya. Ban pa man ihatag pud siya sa kuha. Di ba? Or ban pa man ma-close me. Na mali imong motive. Kaya ito next studyhan niya. Okay. So, mo ni karon ha, not giving is Elohim's nature. Okay. Whom to give? Asa taon na mo hatag. Okay. So dili pud pwede nga nang hatag ka una sa tao. Unang-una gyud, okay, sa Elohim, no? So aron mapanalanginan ta kay ang Elohim may tinubdan sa panalangin. So atong unang tagaan or hatagan ang tinubdan sa panalangin. Kinsa na? Ang Elohim. Okay. Pakibasa sa Matthew 22 verse 21. Sila nag-ingon nato kaniya. Kang Sisar, unya nag-ingon siya nato kanila.
busa ihatag nato kang Cesar, ang mga butang na iya ni Cesar, ug ngadto sa Elohim, ang mga butang na iya sa Elohim. Okay. O kani nga scripture o kini nga verse namugna ni siya kay adunay usa ka parisiyo nga nisulay kang Rabon Yeshua nga nagingon ba nga magtutudlo kinahanglan ba gyud ta nga mohatag og kining kanang buwis. Oh. So mo toy ang answer ni Rabon Yeshua ningon siya nga tagay ko og denarius. Denarius so pasabot ba tagay ko og sinsilyo diha. So giingon day niya nga kinsa may naisulat dinha. Oh, di ba bisang pag makakita tag kwarta diri karon nga kanang murag kanang piso G sana. Kinsa may nasulat dinha. Di ba tao na sa gobyerno? So mo tingon day si Rabon Yeshua, ihatag ang iya sa tao ug ihatag pud ang iya sa Elohim. So pasabot naay paghatag sa Elohim, napoy paghatag sa gobyerno or naay paghatag sa tao. So unang-una di ay unang muhatag ta ngadto gid sa Elohim. Oh, anything yun. For example, na kay something. Oh, i-acknowledge niyo ba Elohim para asa man ning imong gipaabot nako. Oh, ako ba ni ihatag nimo or para asa ba ni? Oh, kinahanglan no kamo sa inyong kabahin, exercise na ninyo ni sa inyong kanang prosperity unya. Oh. Di ba ato naman na studyuhan nga gipahambol ta sa Elohim, gikuhaan ta sa tanan. Dayon one day unya sa ding nakapasar na ka sa mga pagsulay, i-restore na pud sa imuha. Pero sa restoration, naapoy daghang test diha. Sulayan ka ba? For example, gitagaan kag kwarta. Ato na naala na ka nga way kwarta. Here comes karon ni abot ng kwarta. Di tungod kay murag walang-wala man gyud ka aw imuha gid ang kopkop para bisa ko para sa kuha. Without acknowledging sa Elohim nga uy, gihapabot na sa imuha to test yo. Oh. So kung tinuod ba gyud ta nakakaton nga wala na ba gyud tong kahakog sa tuwa. So sometimes ina ng Elohim. Oh, so niabot karon sa imuha. Oh. Naigitawag og niabot kag natagaan ka 5,000 or 10,000. Oh. Ato bang mind og atong heart makaingon bata Proverbs 3:5-6 bata nga abaylim naa may gihatag sa kuha nga hinabang para asa ni? Para ni sa kuha o para sa imuha? So actually ang puntos ani igsuon gusto pag niya baylim nga sadyang naabtan ka og financial nga panalangin gusto niya nga ma-bless pag gyud ka by acknowledging him. So sometimes dito gidayon ta, no? So makita gid ang nature sa tao. Ang nature sa tao is napag-isip paghakog. So kani og wala pa man makasinati ana aw exercise na ninyo para sa duga nga pagpanalangin. So unang-una ihatag nato sa Elohim, to Elohim. Ikaduha, kung gingan na ka sa Elohim nga o kanang nadawat nimo nga panalangin, ipahatag na sa igsuon, dili sa para sa imuha. So kaya ba nato? Mo ba yan ang gistudyohan nato ang balaod sa hatag? Kay naa gyud koy balaod ang hatag. Okay, pakibasa. 1 Timothy 5:17-18. Tuguti na ang mga elder na maayong nagadumala pag-isipon nga tapos sa duha ka pilo nga pasilumog. Ilabi na sila pinsa nagago diha sa pulong ug sa pagtulunan. Okay, verse 18. Kay ang kasulatan nagaingon, ikaw dili magbusal sa baka nga nagabiyog sa trigo, o ang mamumuo tapos sa iyang dagti. Okay. Actually, kita ra man gyud wala ga exercise anis diri kay puro mga volunteer workers. Pero during sa time ni Pablo sa mga kasimbahan nila dito atong una, for example, na elder, no, pastor ba o magtutudlo ba, nga naghagog yun sa pag-Bible study, pagpakaon sa mga kalag, so naa gyud siya pagpasidungog double honor. Dayon ingon pag diri, for the scripture says, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Ano sa'yo pasabutan ni? Kini gikutlo man siya sa Deuteronomy 25:4. No? Ayaw busali ang bakba sa toro sa diyang nagagiok kini og trigo. Sa'yo pasabutan na. During magud sa time latong una, ang paggaling nila sa trigo, di ba naidagko kayong bato? Notice ninyo katong sa panahon ni Samson, nga sa diyang dakpan na si Samson, gibutahan siya. Unsay gihimo sa Philistine sa iyaha? Siya tigaling og trigo. Dako kayong bato niya, kanang dako nga bato diha, dako kayong bato. Naanay ka ng murag kahoy diri. Nga imo tong tuyokon, tuyok hangtod nga magaling tong trigo. Mo toy punishment nga naangkon ni Samson. Pero before ana, ang pamaagi nila sa paggiok or pagaling og trigo, baka mooy mo tuyok sa dakong bato, no? So karaanan nila nga galingan. Dayon, nag-ingon diri, samtang ga tuyok ng kuan turo, gagaling, nag-ingon ayaw busali ang baba. Ngano man? Samtang di ay gatuyok ng baka, gahapit po na siya kining pagkaon. Ang lang himo na itong una, butangan na o kanang tatapad niya og pagkaon. Kay, siyempre, katrabaho god. Aron nga dili maluya ang baka, sa sige niyang tuyok, sige po siya kaon. So, mo nag-ingon diri nga, do not muzzle an ox while it trades out the grain. So, ayaw busali. Kay busalan na nimo ay, dili nakahuman og galing ang turo. So, ikaw ragad niya po'y alaot. So, ang ilang himo itong una, mintras gagaling ng turo, pakanon yun na nila. Sige na siya og tuyok, sige po nagkaon. Ang ipasabot ani inani po ni kung ikaw alagad ka sa Elohim, dili ka pwedeng hikawan sa imong panalangin. Manin hitabo nga kung ikaw pastor, ikaw elder, nag-Bible study ka kanang angayan ka og love offering, angayan ka nga suhulan. No? So mo na ingon diri nga the laborer is worthy of his wages. So diri lang sa to, atong mga teachers diri walay suhol kay volunteer workers man ta.
So nga tong soul ani, gikan ginikang abay Elohim. Ha? Ayaw mo paningil nga ako ati Ed, nagtudlo ko, kailan akong sweldo. Naugi mo nang ko brahon karon imong sweldo, wala naka-reward sa langit. Na ako in the first place ako Oh, pila ko ka times nga tudlo. Wa man gali ko madawat ni bisan unsa sa ministry. Gawas lang sa food. So ang ako yung gisaligan Elohim gyud. So I hope nga inana po atong mindset. Pero during sa time nilang Pablo, mo nag-exercise karon sa mga kasimbahanan nga og nag-Bible study ng pastor ay naagi na siya suhol. Ha? So mo na, so ang ato lahi lang ato kay ang musuod sa tuwa si Elohim. So puro mangut mga workers, no? So one day unya moabot ra po ng inyong bayad. Naa ang inyong restoration unya sa inyong hinaguan ug sa inyong gipamunduhan. So kung naa mo'y faith, o maabot din na sa inyo. Okay. So to brethren. Okay, Luke 10 verse 7, pakibasa. Ug sa samang balay, kabilin, na makakaon ug makainom niadtong mga butang na ilang niata. Kay ang mamumuno tapos sa iyang soul. Ayaw pag-adto gikan sa balay ngadto sa laing balay. Okay, mao po ni siya katong pagpadala ni Rabon Yeshua sa iyang mga tinun-an. Nag-ingon siya nga, magpabilin ka niya ng balaya, mukaon kag muinom, such things as they give for the laborers is worthy of his wages. Do not go from house to house. So, ambot sa inyo, sinati ba niya ni? Kanina, sinati man ginamo ni, no? For example, sa kuha lang, during sa pagkumana kong training, ipadala ko dito sa Bualan, ipadala sa Sinusa. So, kung kinsa tong balay nga akong maabtan, dili ko kanang gingon na maikog ko nga mukaon. Tapos ko ato kay ngano man. Ha? Nagtudlo man ko nila, nag-Bible study man ko nila, nag-amuma man ko nila. So, tapos ko kung say akong makaon ug akong mainom din ha. So, mo giingon sa pulong. So, nasabtan na to, no? Dayon, ingon diri, ayaw ko pagbalhin-balhin nadto sa laing balay. O kung asa ka gibutang, steady gyud ka didto. Tumingon siguro kag adik ko ning balaya kay sige lang gitami ka ginamos. Ha? One time na assign ko diri sa mangga dikilaan. Wala, karon di ba labi nato ng dikilaan. Naay purok diha nga mangga, baka agi ng mangga, purok mangga. Akong gibaybol sa dihan diha kato silang China. Sa apelyido Parkon, no Parkon. Ulitaw pa ko adto. Na-assign ko dito, 3 days ko dito. 3 days gi ko nga Bible study diha sa mangga. Dayon unsay ilahang gi-offer nga pagkaon sa kuha inani, gikan sa pamahaw nagmunggos mi. Munggos among sudan. Pagka paniudto, munggos lang gihapon. Pagka panihapon, munggos lang gihapon. Pagka ugma, munggos lang gihapon. 3 days, munggos gid akong gikaon. Anyway, paborito man ako tong munggos, agrahan kay ko. Kamo pa to. Dahil pag uli pag ginapos timuga, ni hapon nami munggos gyapon sudan. So, yan ba? So, kung kamukha to inyo naabtan inyong sudan. For example, katong nasain ko sa Sinusa. Ang sudan dito kanang makaon ko matatuon na kanang talaba, no? Kanang bitong say tawag kanang ginamos nga oyster. Ha? Good? Amahong. Napa isa? Kana bitong oyster, kana bitong sisi. Tungunay kasagaran ng sudan dito. Naugi ka tamili ka nga worker niya kanang wala ka ma-break sa imong hanggana. Ay ang sudan dito buntag ginamos, pagka pa niyo to ginamos. Puro ginamos. Amayon siguro kag ang balintag laing balayon sa maning maitsuna diri nga grabe ka pobre. Dili na mo na gingon diri nga do not go from house to house. So training na sa usa ka disciple. Pero anyway, di pa kaon ka sa Elohim. So nakuha na to. Okay. So 1 Peter 4:10 pakibasa. Paingon nga ang matataw nakadawat sa gasa. Bisan man ialagat kini sa usa-usa, ingon nga maayong mga pinyalan sa nakalain-lain nga grasya sa Elohim. Okay. Kining sa 1 Peter 4 verse 10, dili ra ni siya spiritual nga gasa o pagpanalangin. Ingon diri, as each one has received a gift, minister it to one another. Pero notice na niyo sa verse 9, nag-ingon diri, be hospitable to one another without grumbling. So, pasabot ani igsoon ba nga, for example, na ay ulipon or alagad, ginato sa imong panimalay, natural, ang imuhag yung himuon, ikaw nga gidayunan o alagad, imuhag yun ang abi-abihon. Dayon, siyempre, dili gyud na mag-expect sa imuhang nga naagi kay gasa sama sa iyang gasa. Kita nga mga alagad, ang atong gasa spiritual. So, kana pud atong ipang bisitahan, ipang ministeran, ang gasa pud nila is giving through food. No, food bang gina. So, mo na nga takos ka nga mukaon sa dihang muanha ka na ng panimalay. Gani, naging pa si Pablo. Ingon siya sa 2 Corinthians nga, kung ako namugas ninyo og mga espirituhanong butang, dili baday ko angayan nga mo ani sa inyohang mga material things, di ba? Kabasa mo na passage. So natural gyud na siya. Na kung ikaw nagpugas ka og espirituhanon, obligado ang imong gipugsan nga mobalos nimo diha sa material. Actually kamo utangan mo sa kuha. Ako ron utangan ko sa inyo ha kay ako maning buluhaton na kinala ipaambit gyud nako ning mga spiritual things sa inyo ha. So once na mahuman ako og paambit sa mga spiritual things sa inyo ha, so nakabayad nako. Kamo na po'y utangan ako. So nakuha ninyo. So aron makabayad mo sa inyong utang sa kuha, speaking nga sa Elohim maki, sugo man ta sa Elohim, utangan ta tanan sa Elohim. Pero ang Elohim syempre, mugamit man gyud siya ulipon para mutudlo. Sabihin mo ang Elohim ra gyud mutudlo nako. Kita nimo Elohim nga din di wala. So mugamit siya og ulipon nga ginasahan sa pagpanudlo. So ang usa ka puntos nga makabayad mo nako is 2 Timothy 2:2. Kuha na ninyo. Unsa man ay buto sabot? Ha? The things nga inyong nadunggan kanako ay katong nag-memorize aning
2 Timothy chapter 2. No? And the things you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. So ang punto sa ani Igsoon, kay since nga utangan mo nako, makabayad mo nako kung kanang nakatunan ninyo nga pulong inyo pa na ipaambit sa uban. Nan kung ugaling di mo makabayad nako, ha? Inyo hagi kong bayaran materially. So ana nang patakaran, actually inana nang patakaran. Since wala man mo ikabayad, nan ang ipaningil sa Elohim sa inyo ha, manudlo mo ngadto sa uban. Aron wala mo utang niya. So nakuha ninyo. So inana ang pamagi ha, dili na ingon kay nanukot ko ninyo. So give and take ning ato nagpugas ko ninyo spiritual nan, baslan ko ninyo og material. Nan kung di mo makabalos na og material, nan pamugas na pud mo og spiritual ngadto sa uban. So inana nga form nakabayad na mas kuha. Di ba mo naging ni Pablo, I am a debtor to the Greeks, to the Jews. Utangan ko sa mga Hudiyo, ngadto sa mga Grigo, ngano man. Daghan kay gihatag sa iya ha, nga iyang ipaambit dito sa dayang iyang nang napaambit nan, dili na siya utangan. Kano naman, humana siya sa iyang pahat. So mo na nang sa Corinthians nga og nagpugas ko ninyo spiritual, uy dili baday ko tapos na mudawat sa inyong material nga panalangin. Actually mo ginay sakto nga pattern. Ha? Wala maka-question ana. Kung maka-question man gali ang sa tao, no? O iyahan na ng tulubagon sa Elohim. Pero speaking sa spiritual, speaking sa pamalaot sa Elohim, dili gyud ka ma-question ana, mao gyud na siya patakaran. Siyempre, narabaho ko ka. O mabita na sa ubang simbahan, dagkong simbahan, human og tudlo, human og wali, human o, di ba? Muhatag sila og kining kwarta. Kay na-bless sila sa mensahe. Napanalangin na sila sa mensahe. Niuswag sila pinagi sa mensahe. O, so actually inana gyud ang pattern. O, labi na kamo gyud, labi ninyo kanang kaning daghan bitaw tag kinabuhi nga mapauswag nato. For example, na usa ka kinabuhi nga grabe gyud kay sila ka lubong-lubong gyud kay sa utang. Sa diha nga na-rescue, gigamit ka. O, so nahabwa sila gikan sa ilang pagkagrabe nga kinabuhi nga grabe nga utang, then karon gi-prosper sila. So unsa may mindset adtong tawhana? Pila ko kay ka ng utang buot sa imuha, nga og wala pa ka gipadala siyang panimalay, dili sila maabot niya anang kahimtangan nga ni uswag sila. So, grabe ka ito. Nindot ka itong privilege sa imuha, kay ikaw nagamit nga nakaluwas ka og kinabuhi, nagikan sa kawalaton niabot ngadto sa pag-uswag. O importante kay na nga sakto gid kay magbala. Nakabalog yun mo kung sa'y pasikot-sikot kung saan din siya nga mabira. O wisdom na siya. Mabito ng teaching in all wisdom. Dili man basta-basta manudlo ta, labi na ka nang natay i-rescue ng mga kinabuhi. Kinahanglan sakto gyud kag kaalaman na aron nga ma-win over nimo siya. Nga imbis unta kay magpatiwakal na, mag-suicide na win over nimo, utangan kay itong kinabuhi as imuha. Or for example kana kinabuhi, luglog na gid kay sa kalisod. Nabira nimo, napauswag nimo og nadato siya, ay utangan kay ito siya. So dako kay ito siya kanang utang loob sa imuha. Pero gyud sa man tunyo paghimo, tungod na sa wisdom sa Elohim nga ni manifest sa imuha tungod kay naamaw kay pagpugi pagpamalandong siyang pulong. So bulahan ka nga nagamit ka nga nahimo kang rescuer. So usa na siya sa category or qualification sa usa ka worker nga deliverer ka o rescuer ka. Okay. So mo na no? O to whom we give, to Elohim, to brethren, then to others. Kanang others nga pasabot anay so neighbors na. O silingan. Pakibasa John 6:30 ug 38. Paghatag nato sa tawo na nagapangayo kanimo. Ipitan kaniya na nagailog sa imong mga utang, ayan sila pangayo ang usab. Panghatag o kini igahatag na kanino. Maayong pagkasukot, dinasok o kinantag o nagawas ang ihatag sa nataw sa inyong sabakan. Kaya kinaagi sa sama ng sukanan na kamo nagsukod, kini pagasukdon na kaninyo pag-usap. Okay. So, ang form sa blessing section inani. Nanghatag ka sa Elohim, nanghatag ka sa brethren, muhatag po ka sa uban. Example sa uban. So, example ani. Kaya diba, gingon diri, give to everyone who asks of you. Wala ni siya definite nga identity. Ha? Pwede ning brethren. Pwede po ning dili nimo brethren. Pwede ning stranger. Pwede ning badyaw. O, kamo karon mga tumo to syudad, naay na ngayon yung piso. Dili, pagilom diha. Awa ka katuman sa pulong. Ha? O, nagali badyaw mo hatag-hatag. Yung makinabuhi nimo ng pulong. O, mo man akong attitude. O, mo akong i-testimony sa inyo ha. O, si Mrs. Di pangayuan og badyaw. Mga bata god, wa gyud siya mo hatag. Na pagsakay niya karon sa multicab kay wa niya masira ang portahan. Nya kay pinpit kay dito sa Ison. Na karon kay pag-atras nako, naatrasan man tong motor, tumba. Na ni garas gyud. Di nakabayad mig 250. Ako sing gina ikaw manggod ka manghatag. Naghatag pa kag 5 atong bata. Adi takabayad ka og 250. Oh, ug nakakuan pa mingon tong badyaw, gaba. Ha? Oh, so dili ta sensitive nga actually kanang mga neighbor nato en taga nibong mga hatag asin, ang mga asin, mga yog sa dina. Oy, hatag mo. Ha? O mo naging diri give to everyone who asks of you and from him who takes away your goods do not ask them back. O balaod na sa giving. Nga og na nikuha sa imong goods, imong bugas, ayan nakuha. O nikuha sa imong tinapa, ayan nakuha. Nikuha sa imong sugar, ayan nakuha. Pasabot na nanginahanglan. O, unsay balos? Luke 6:38. Baslan ka sa Elohim. Sa dihang nay mangayo nimo, nihatag ka, ang Elohim yung balos nimo. O mo ning sa Luke 6:38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over will be put into your bosom.
For with the same measure you use, it will be measured back to you. O, nanghatag ka, ha? Nanghatag ka og 5 pesos, ang ibalo sa imo 500. O, kayo ra kaya na? O, ginagmay ra ng sometimes, ha? Pakinabuhian gyud ta sa Elohim kay since nag-study ta og balaod sa hatag, apil na siya sa balaod. So ayaw gid mo pag hinakog. Kung kinsay mga ayo dito sa inyo, ay hatag lang. For the sake sa pulong. Dili for the sake nga naibalaod ang gobyerno, nga dili ta pwedeng manghatag ang tagagawas. So inyohan na para sa kuha ay, kinsay mo nga sa kuha hatag. Ngano man. One day basta na ka sa Elohim. Elohim ray mo balos nimo. Ha, klaro na Luke 6:38. Okay. Why give? Next na question is ngano mo hatag man gid ta? It is a command of Elohim based atong nabasa diri sa Mateo 22 verse 21. So ang Elohim nag-require gyud ng iyang mga anak-anakan manghinatabon gyud kay ngano? Ang nature niya is giver, nan gusto pud niya nga iyang mga anak mga giver pud. Kay dito niya sa langit puro ta manghinatabon dito, wala mga hakugan. Oh, naamoy kahakog, nya di gyud niyo buhian, diri ra gyud mo, di gyud mo makaabot sa langit. Di po mo makaabot sa new earth. Anya sa kuha lang mas ganahan gyud ko manghatag ngano man, ha? Dili ingon kay nang hatag ko kay na ako'y gi-expect niya no. Di ba, kamong na mga gasa sa panghatag, di ba, sa diyang makahatag mo, unsay batikon ninyo, di ba, maka-feel mo og kalipay, o dako kayong kalipay nga nakahatag ka niya, malinawon ka, ano man, di bas lang ka sa Elohim, material imong gihatag, ang gibalos niya sa imo ha, dili material, pero mabati nimo, mo na gitawag og naa sa kalag. So, inana na siya, okay, why give? It is a command of Elohim. Ikaduha, sa Malakay 3:10, pertaining ni siya sa ikanapulo. O nga nung gi-require, magita nga muhatag tag ikanapulo, pakibasa, Malakay 3 verse 10. Dan ninyo ang tanang ikatulog nato sa balay katiganan. Aron na madu na ipagkaon sa akong balay. O sila ato ang aron na aking ini, nalikon ang galing sa mga kanon. Kung ako dili ba, makabli kaninyo sa magdana sa langit, kung kaninyo, o sa kapanalangin na wala na ilawa kanigo sa pagdawat ninyo. Okay. So actually, diri sa ingon diri, it is a command of Elohim, kay mandok man niya. So ang purpose sa Elohim is para makakuha kita sa iyang nature nga giver. Then ikaduha, qualified taon niya nga mupuyo sa iyang lugar. Kaya kuha sa langit puro na mga giver, wala mahakog dito. Ikaduha po is unsaon nato nga madawat nato ang panalangin sa Elohim, naa siya paagi. No, nga di gyud ka mahubsan. Mag-awas-awas gyud ka mo nigiingon nga dad-an ninyong ikanapulo. Di ba ako nabitan nang gi-share sa inyo ha nga for example sa spirit, okay, sa soul, o sa flesh or body, okay. Or kanang body mitag flesh na siya, okay. Naay balaod ang flesh. Ha? So 10% na nagipangayo sa Elohim. Nya di pag ikamuhatag anay bisan pa og na-bless na ka spiritually, na-bless na ka kalag o giwala nimo ni na ay something kulang sa imo ha. So makaingon ka nga unsa man nga grabe na mo ko matinud-anon, grabe na ko nya. Ngano wala man gyud pero ngano wala man koy physical blessing. Iban mo man siguro naa kay na neglect ng commandments. Unsa na commandments? Ang buwis ka ng 10% igsuon buwis nato na sa iyang gingharian. Di ba kabalo unsa may gamit sa buwis kalibutan? Kanang buwis nga itong ibayad sa gobyerno, kita tax-free man ta, no? Kaya mga volunteer workers man ta. Pero sa ako nang masabtan, nga ang buwis nga itong ibayad sa gobyerno, sweldo na sa mga government officials, sweldo na sa mga teachers, sweldo na sa mga sundalo, sweldo na sa mga nagproteksyon ka na to. Muna'y gamit sa itong buwis, kanang ilang i-develop sa atong mga dalan, no? So, 10% lang ilang ipangayo. Nan, sa espirituhanon po nga bahin, ang Elohim, nangayo na siya 10% nimo para bantayan niya ang imuhang physical. 10% lang. Aron nga bantayan niya ang kawatan sa imong panalangin. Katong tumutukog. Kung naghatag kag ikanapulo ay bantayan niya ang imong pananom, bantayan niya imong kwarta, bantayan niya imong katigayunan. Notice ba ninyo nga daghang kayong mga alagad sa Elohim or mga magtotoo sa Elohim, dili ra gid taw nabuhi, pero tanaw ilang kinabuhi, grabe ka bless. Ngano man wala nila ni gineglect na commandments. Kamo karon, kay nagtuo ta spiritually kuan ta kanang naghatag na kasi mong pagalingon, naghatag na kanya, aning bahin na imong gimis, napoy, mamis po sa imo ha. So, balance gina siya igsuon. So, i-balance gina ninyo. Kaya ron nga, di po mo iwit panalangin. Akto na, naman kung baruganan nga, muhatag ko magkugtas, naghatag naman ko sa pagalingon. So, ang ipahinong dambayin sa kuha, katong Hebrews 7:8-9 nga, si Abraham, atong father Abraham, grabe naman siya gihatag sa inyo, pero in spite na, ihatag niya po siya kinapulo. So, saan nakita ito sa kinabuhi ni Abraham? Grabe ka bless. Physically, spiritually, physically. So muna ay pagpanalangin sa Elohim. So inani ni siya. Ang paghatag nato sa spirit o sa soul, dili lang 10%. Kanang giingon nga you shall love Elohim with all your heart. Pasabot na 100% na, no? 100%. So kung parehaso nimo, ako pa man ko kasulay ani pero ang ako lang ginasulayan kanang muhatag ko og 10% above sa 10%. So wala pa gyud ko kasulay nga naghatag og 100% kani sa soul o sa spirit. Ako ginagitinguha nga paghigugma ni Elohim 100% gyud, whole gyud. Pero diri sa physical nga kamanduan, wa pa gyud ko kahatag og 100%, no? Pero
so far lang sa ako nadungan ng mga testimonyo, based lang sa ako nadungan kang grandma nga na mga nailhan niya dito sa Amerika, nga instead nga 10% ilang ihatag sa Elohim, 90% ang ilang ihatag. Ilaha 10%, ang 90% ihatag lang sa Elohim. Dayon unsay nakita, unsay manifestation sa imong kinabuhi, grabe ka bless. Na how much more? Ha? Kung 100% imong gihatag sa Elohim, 100% po diri sa kalag, 100% po diri sa body. Ay grabe kay ka bless. Punong-puno gyud. Ha? I-bless man gali kag 10% ra imong gihatag, how much more of 20%? How much more of 30%? How much more of 50%? How much more of 100%? Di ba naging unang pulong? So bountifully, reap bountifully. Ha? Kung nagtuo mo na, it's a matter of faith. O mutuo pa ka ng asaad. O ako siyempre ako ay muhatag ko, di ko sa imong minus of 10%, no? O di ko mobilo. O muhatag ko 10%, 12%, o 15%. So na, masahay 50%. O, di man di tangay na ako isulti ninyo. For the sake of pattern, kaman pa man makaingon mo na ako nga ako ko yatano, ha? Nag-faithful ko ana. Kaya nga naman gusto ko spiritual blessing. Gusto ko nga akong pananaw fruitful. Ang atong abot fruitful. O kamo, dili mo ana o inyo hanapod na, ha? So, ingon dire to receive blessings na klaro na naman gud na siya promise gud ang ingon sa Elohim. Nagingon siya di ba? Bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house and prove me now in this says Elohim. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. So, inani po ni siya. Since nga kamo karon di pamuhatan pa mo sa Elohim, di-discipline pa mo, wala nagpasabot na sa diyan muhatag kag 10%, automatically papaugman na day balos no. Dili pa, ha? Pero kung faithful ka nga nagtuman ani nga mando, bisan pa og wala pay di paabot sa imuha, still faithful gyapon ka. Dipondo na dito sa kalangitan. One day unya pag-abot sa imuhang years of restoration, ibubo to siya. Ug sa kwan pa na hulugan, di ba? Kalibutan pa hulugan. Oh, naghulog kag 1,000, 1,000, 1,000. Nya pila ka tuig nga sige hulog. Do you think wala to'y abot? Basta tayong pagaling nga i-discipline ta sa Elohim, pundo na tanan dito sa kalangitan. Sa dihan makapasar na ka sa period nga gi-chasten ka, gi-discipline ka sa Elohim, i-release na punto siya. Oh, katong itong years of restoration nato. Mo katong nga swarming locust, no? O katong swarming locust kanang i-restore na niya ang imong settlement. Makapuyo na gikas balay, nagikaingon nga bulabog, nagikaingon nga NPA, ha? No permanent address. And ikaduha, i-restore niya ang katong crawling. Crawling gali means naa kay kanang i-restore na niya ang pagprogress nimo. Naa kay sugdan mo uswag yun, mo uswag. Anything nga imong sugdan, mo uswag. Mo na giingon dito sa Tehillim nga whatever he does, he shall prosper. Muna yung mga sekretos panalangin na wala ka kabaluan na imo hala pangaghap lang, no? Kanang moingon bitaw tag kanang say tawag kana sa kalibutan ana bitong mangaghap ra ka bang aban paman mo ani mo so ban paman puro ban paman wala basis di ato ana ani basis. O mo magli nag-study taning law of giving kay aron nga makita ninyo ug unsa unyay mga bikil ug unsa unyay mga babag o makita po ninyo nga uy siguro na gyud nga uswag na gyud ko kay nakatuman ko nakaubi ko ani, no? Yang Elohim baya is a covenant keeper, ha? Kung nagtipid ka ning pulungan, do you think gikalimtan na sa Elohim? Wala, siya gikalimtan. Sa mga pulong imong gihuptan, sa mga pulong imong gibarugan, wala na siya gikalimtan. Iyahalan, gipaabot niya ang time na muabot ka sa kahinugan, ayha na niya i-release ang iyang gipundo based po sa imong gipamundo. Kay dili po siya maka-release sa iyang panalangin, iha nimo kung wa po kay gipundo, sa tuwa naabi kay gipundo. O, pag pundo nimo ana niya, siya nimo hatag og interest. Di ba? Mo man pamagis kalibutan, hulugan. Business ba yan ito igsuon? Ato una ko kasagutan na. So karon nga niabot nako sa rich fulfillment. So na-trace back nako nga Allah katuding akong ipanghimo atong una. Naabi dito kalabutan sa imuhang restoration. Kung nasulti nako na sa inyo kay ako on the process nako. Dili na the process. Naa ko sa rich fulfillment. Sige na lang kog dawat. Sige na kog dawat sa mga interest sa akong pag-invest. So I hope kamo pod abot na mo ana. Ha? Okay. To receive blessings, dayon napagyud to honor Elohim. Ani Proverbs 3:9 abot nakasulay na ba mo ana? Okay, pakibasa ng Proverbs 3:9 verse 10. Chapter 3, 9 and 10. Ibasa. Pasidunggi ang Elohim pinaagi sa imong kaptangan o pinaagi sa unang mga bunga sa tanan nimong abot. Sa ingon, ang imong mga kamalig mapuno sa kadagaya o ang imong mga pukanan musugwak sa bagong bino. Okay. So, kasabot mo ana. Ha? Kasabot mo ani nga pulong? Saibot pasabot ani. Honor Elohim, sa ako pang version. Honor Elohim with your possessions. And with the first fruits of all your increase. Honor Elohim with all your with your possessions. Speaking lang material, possession. Sama ng possession. Gamit, di ba? Gamit, sa pagyod. Kwarta, sa pagyod. Anything nga imuhang na-possess. May kang na-possess. Naangkon nimo ba? So, kinaangkon man na nimo para asa na siya.
So kung imo nang ipasiduhog sa ilohim ing abay Elohim, kining akong sakyanan para nimo ni. Kining ang motor abay para nimo ni. Dili ni para nako. Kung naay buluhaton para nimo abay, ako ning ipagamit. Inana bang atong attitude? Ha? Ano ka ako ani motor ako lagi mo gamit ani. Di pwede mo gamit bisan kinsa. Pahamol ba nimo? Adi ka dungagan sa inyo. Ha? Ako nakita ba nga ako din yung kinabuhi ko ng pulong. Kay nakita ko guna ko ni sa usa ka igsuon. Ha? Kanang iyang gikinabuhi giunon yang Elohim sa iyahang unang abot and with the first fruit of all your increase. Nay usa ka igsuon man gikan sa iyahang pag-graduate nakatrabaho siya. Then pagkatrabaho niya, una niyang sweldo. Iyahag yung gihatag tanan sa Elohim. Hatag niya. Gituman gina niya. Unsay resulta, unsay balo sa Elohim sa iyahang. Ay perti ka nagaya po siya. Wagi siya makita yung mga nagisod-isod. Ano man, ang Elohim, covenant maker siya. Covenant keeper siya. Here comes food karon, nay usa ka igsuon. Igsuon na to. Wala na dili ka fellowship. So siya puyot sa Cebu. Nakatiguman sila dito. Yang ilhang simbahan, kanang kinahanglan og organ. Gikuman sila. Nga brad, sister. Pwede pa ka nga mo muhatag aning organ. Yang organ dili barato nga tag 5,000. Atong yung mahalon. Murag akong nasay sa bato murag 50,000 man siguro to nga organ. Wala sila mo kuan kay pagingon nga, siyempre anak mo tong nanay. Pagingon nga gikuman sila nga muhatag og kining organ, hatag sila. Hatag. I don't know kung 50,000 to basta kay mahalon to nga organ para sa simbahan. Pila ka simana ana. Nahulbutan ilang ngalan. Usa ngalan. Na bitong siyempre dito sa Quezano, namanay ka ng kada raffle no. Ay raffle ang raffle adto is brand new nga Wigo. Wigo auto no. Tuloy na o primero ang nahulbutan, walay pirma. Ikaduha nga hulbutan nga kuan ticket, walay cellphone number. No? Nya ikatulo nga nahulbutan, ikatulo ikaupat pa to. Ikatulo, kulang gyapon ang tuwa dito sa kupon. Ang ikaupat nahulbutan iyaman kompleto man. Ay, ang ipanalangin sa iya brand new nga auto, limang ka. 50,000 lagi ang gikuan, ang gibayad sa Elohim sa iya. Pila nang brand new nga Wigo ba? 700,000. Ha? Liman ka na? So, namakat mag-Elohim siya, pero wala. Naapag isa ka testimony akong nadunggan. Apo na tong nga tison niya nga naay something yang igsuon ba to, igsuon nila simbahan. Nga gikuman gyapon. No, nang siyempre, murag inani gyapon ang hitabo. Nang naghatag og first fruit ba. No? Ya pila gud kandidat sa first fruit murag gamay ra gid nga pero kay first fruit man, so ibutang na lang nato og 2,000 or kita po sa 10,000. Ano no? Asa tibik-bik dayto. No na siya igsuon nga nihatag ba murag I hope kamu po experience po mo na. So daghan pa, ha? Daghan pa na siya. Okay. To honor Elohim, tayo kaduha, ano pa? To bless Elohim, Genesis 14:20 pakibasa. 14:20. Genesis 14:20. Ug bulahan ang laming taas na Elohim, namitugyan sa imong mga kaaway, nga sa imong kamot, ug siya mihatag kaniya sa mga ika-napulo sa tanan. Yun sa maninga tumakita. Si Abraham man di ba? Si Abraham, human siya og kining rescue kang Lot. Pagkahuman niya og rescue kang Lot, ug sakwan pa daghan kay ning kanang Lot ba kanang loting kanang mga salin-salin ba. Nihatag siya. Then Melchizedek king of Salem brought out bread and wine. He was the priest of the Most High, and he blessed him and said, "Blessed be Abraham of
Elohim Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be Elohim Most High, who has delivered your enemies into your hand. So, usa day sa tuyo aning why give is para nga mabless ta. Ang kinabuhi ani si Abraham, sa diyan gi-rescue niya si Lot, gamay ra ba yang sandalo? Daghan ba yang kontra? Pero tungod kay nag-uban ang Elohim sa yaha, ay gipanalangin na iyang gubat. Gawas nga na-rescue niya ang igagaw ba to nephew? Si Lot. Pagumangkon, pagumangkon. Daghang pagig siya nakuha nga mga, siyempre gubat god. Kabalo ba mo atong balita karon sa Syria? Nga sa dihang nawala na katong ilang presidente nga si Assad. Ang mga tao, siyempre adto sa palasyo. Tanan nga mga precious nga mga buta nga tuwa dito sa mansion o sa palace ni Assad ay gipanguha sa mga tao. Nya tanan nga mga bangko gipanransak sa mga tao, mga kwarta gipangwalag. Sinako-sako nga kwarta. O inana na ang wala ginibadlong pud sila ha. Ana man guna basta change sa government mapapagawas nimo imong ang kanang mapapawa nimo nang naglingkod diha ay natural. Free mo tanan nga mo manguha. Wala mo pa nimo ay nagkuha. Wala. O katong mga nindot ng mga sports car ay iya kuha mga tao. Why ni badlong? O atong mga tanan. So muna kuha na siya sa gubat. Example karon, di ba? Notice ninyo nga daghan na kay nakangkir ang Israel. O mga katong mga hideout, mga armament sa mga Hezbollah o sa mga Hamas, kuha nila tanan, mga rocket, tanang mga pusil, tanang kwarta, kuha nila. Oh, so naa ko na siya ilo anak. Dayon, si Abraham sa dihang nakangkon siya itong butanga, ay ni-bless ko siya sa Elohim. So mo nang, di pa nalanginan po siya. So ang purpose tayo ani is to honor o to bless Elohim. Dayon, da sa Matthew 19:20, sa pa purpose ani? 19:21. Si Yeshua miingon ngadto kaniya, kung ikaw buot mahimpit adto gibaligya kanang imong nabatunan ug ihatag sa mga kabus ug ikaw makabaton og bahandi didto sa langit ug anhi ug sunod kanako. Okay. Kani dieng giving igsoon. Actually, dili man nagpasabot no nga kumanghatag ta ma-perfecta. Kani magong sitwasyon aning usa ka young ruler, actually righteous naman gud siya. No? Righteous na siya ba? Pero para pagyud nga madungagan ang iyang pagkamataro nga mahimpit siya, gimanduan siya ang rabon ni Yeshua ani. Ningon diri and the young man said to him, all these things I have kept from my youth, what do I still lack? Yeshua said to him, if you want to be perfect, okay, gusto mong giday kan mahimpit, ngun siya, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. So, usa di ay ka-purpose nga nang muhatag ta is aron ma-perfect ta. No? Sa ako nang gingon sa inyo ha, kita unyang moadto sa langit, kinahanglan perfect ang atong pagka-giver. Wala na ikahakog. Ang example, naigsuon na ito, naikasini mo yung, di ba wala ka kadawan ito kasi na ida? No? Pangit ng atin yung igsuon. Ayun nga, pintas hatag diha, usin na yung hatag diha. Igsuon. Mga na itong practice yun. Actually mo, ginatong practice, maghinatagay. Okay. So, ang purpose po na is, na po na katuyuan o kahimuan sa imuhang perfection. Di ba, nag-imid ang pulong, matipay po be perfect, just as your Father in heaven is perfect. So, usan nga nature ang gusto nga ma-exercise na to. Ang nature sa pagkagibing sa itong amahan, kinahanglan mahimpit po na to. Okay. Another po. Why give? Genesis 4:4. Dibasa. Ug si Abil si Usab bidala sa mga panganay gikan sa iyang panon, ug gikan sa tambok niini. Ug ang Elohim dihay pagtagad ngadto ni Abil, ug sa iyang halad. Okay. So sometimes na test ang Elohim sa tuwa. Diba? Si Abil is farmer, ano si Abil? Abel. Si farmer ni si Cain. Si Abel is shepherd, no? Shepherd. Okay, niabot ang process of time nga ni atubang sila sa Elohim, pinaagi silang offering. So nakita nato nga ni-offer man si Cain pero nga wala gidawat sa Elohim. Here comes karon si Abel, nag-offer siya pero gidawat sa Elohim. Unsay diferensya? Unsay diferensya sa ilang offering? Ang uban niingon kay ang offering man gud ni Abel or Abel, na among dugo niya ang gi-offer pud ni Kuan ni Cain kay wala may dugo, sumutong katong dugo mo gid gidawat. Mo ba? Dili oy. Niingon diri ang Elohim sa verse 7, if you do well, will you not be accepted? If you do not do well, sin lies at the door, and it's desired for you, but you should roll over it. Ang puntos diri igsoon, niingon ang Elohim, if you do well, sa to pa, oy Cain, dili insakto ang imong paghalad nako. Sumutong wala madawat, nga naman Elohim gud siya. Kinahanglan ang atong offering, perfect ang offering. For example, si Abel, pinakauna di pinakatambok sa tanan niyang karniro mo yang gihatag. So mo to nadawat. Na here comes karon si Cain, siguro daghang kay siya apple, daghang kay siya sa mga prutas-prutas, ang yang gihimo wala siya pagpakabana. Wala niya gipili tong mga nindot, siguro yung kani okay na ni, kani. Bisan nga idunot o naay kanang naay mga pahapahak, iya yung gidala po dito. Wala siya kanang honoring ba? So mo to ningon ng Elohim, wala na madawat imong offering kay ngano? Dili mao ang imuhang attitude, dili mao imong pag-offer.
So inana ko na igsuon. Example, kita musimba ta sa Elohim. Na kay bikil niya sigag kay dahil diha. Dili madawat imong offering dili oy. Imo na nang huna-huna pero atubangan sa Elohim. Ha, may Elohim. Anak, kana imong kan. Na among kay bikil anak, ano wa man gyud kan imong pagdahig. Wala na ako gidawat. Siguro sometimes sa tuwing tag ay gidawat dito sa Elohim kay nakadahig ko. Di ba naging ng pulong? Ha? Kung magdala ka og kining offering sa altar, nakahinumdum ka nga naa kay agin sa imong igsuon. Uy, pag-reconcile sa dito. Muna sometimes sa tuad diri tungod kay dili maka-reconcile gahi kay makadayeg sa Elohim. Dili kay kapakpak, dili ka ano man. Naa kay guilt, naa kay condemnation within sa imong sulod. Kay ngano, wala ka makig-reconcile, wala ka mo sa isulti sa pulong. Nya kana ra ba makapaluya ra ba na siya? Ha? O mo nang once sa madawat ang atong offering blessing na siya, naay balo sa Elohim. Na karon nag-offer ka wala gidawat. Mo na wala kay panalangin. Sa mga panatiayon, ha? O, naibikil ang manatiayon, isimba sa Elohim, okay may pasaylo. Na di yating madawat sa Elohim tingong pagsimba dili oy. Sayang-sayang lang mo. May pag mag-reconcile mo dahil kay mo man ginay panakaran yun. Sa pagdawat sa offering nato sa Elohim, kinahanglan naagi reconciliation. Naagi pagpasiguli. Ma, pasaylo ako. Bana, mga ipasaylo sa asawa. Gaya bago na. Butang nga, hindi mo mahimo para sa Elohim. Kamu lang, huwag patiga mo. Sayang naman. No? Kawang yapo. Muna naging si Malakay dito nga, ang inyong mga pagsimba, ang inyong mga pag-offer nako, nahimong kawang, nahimong sakit sa akong dalunggan. Ano man, nagkanta-kanta ka pero nakaibigil, di ka madawat, oy. Di ba, nag-ingon dia sa pulong, I must be regarded as holy. Holy nang nakaibigil sa imong sulod. Di lagi ka madawat. Sometimes, kadungog mo mga prophecy sa center nga, nangasaba nato, ano man. Nito, all tuuta dito, present ang atong body, pero ang atong kanag, o ang atong spirito nakaibigil. Kamo lang, o kadungog mo, inyuhan na. Basta para sa kuha, yung magalit ng, mo nang dali na kay ka makasabot sa pulong, dali na ka makadawat sa pagtulunan, dali ka makasabot, makadungog niya tungod kay often blessing maka wala may bikil. Maminaw mo binsahe mo panalanginan mo. Ngano man wala man may bikil. Pero naagaling may bikil, babab na siya. I-review lang ninyo atong teaching about sa reconciliation. Okay. Ang tuyo na to bayani ha, for us to prosper spiritually to physical blessings. Okay, what to keep? Ato naman studyohan, no? Genesis kanisya fleshly commandments maning tithing. Pero na mention mo gini sa New Testament pasabot himuon pagihapon nato. Ha? Tithe. Okay, to whom? To the storehouses of Elohim. Ato nabasa na, di ba? Kita nato Hebrews 7:8-9. Kinsa man ni? Si Abraham naghatag ikanupulo kang Melkisedek. Sa to pa, bisag sa New Testament, gi-practice gyapon ang tithing. Hatag kita na. Okay. Next is love offering. Okay, yung love offering, mama na sa kita mo yung love offering, may tawag to free will offering. No, free will baka nang dili nakapinugos. Actually, kining tithes is compulsory siya. Buwis ni siya. Pero ang love offering, dili na siya compulsory. Imo gina mismo kanang gitukmod gyud ka sa imong kasing-kasing nga mohatag ka. So mo na love offering. So required gyapon na siya. So naamang gyapon na no. Wala na ako makita sa Corinthians pero love offering still, ha? Gikinahanglan gyud gyapon na. Wala gyud gyapon na siya. Dayon naa pa gitawag sacrificial offering. Okay, 2 Corinthians 8:2. Ibasa ko. Giun sa nga diha sa dako nga pagsulay sa kasakitan ang kadagaya sa ilang kalipay ug sa ilang hilabihan nga kakabus midagaya ngadto sa mga bahandi sa ilang pagkamanggihatag. Okay. So notice ninyo igsoon unsay buot pasabot aning tulo. Tithes, love offering, sacrificial offering. Example lang na kay sa kalibo. Okay. Okay, sa kalibo. Pilay tithes sa kalibo? 100. 10% sa tapa 100. So kanang 100 mo ni mo mahatag dinhi. Okay. Ang love offering so nabilin sa imo is 900 na lang. No, 900. Ikuhaan mo 100 kay para love offering. So nabilit sa mo 800 na lang, no? Ang 800 pag yun, ihatag di mo diri sacrificial offering, wala na ka. Do you think di ka baslan sa Elohim? Nakuha niyo mo na siya, no? Ang love offering, it's either 100, wala na siya quantity. Basta kay pila lang, basta mo, di ba, nasa tuwa, mamahatag ko ni X una o 500. Bahala na ka. So ang nabili nga mo na nimo imong pagbibihatag, that is sacrificial offering. Mo na itabo sa 2 Corinthians 8 sa mga church sa Macedonia nag-ingon diri that in a great trial of affliction the abundance of their joy under deep poverty abounded in the riches of their liberality. Sa ibot pasabot. Ang church sa Macedonia kanang gingon niya, church sa Macedonia, Philippians ni siya. Bisan sa ilang kapobrehon, gisulayan pagid kay sila, ha? Sa ilang kapobrehon nga maura ni ilahang mahatag ila paging gihatan. Na karon unsay balos sa Elohim? Ha, ingon diri the abundance of their joy under deep, abundance of their joy under deep poverty abounded in the riches of their liberality. Bisan sa gisulayan na sila, grabe mas sila kapobrehon, ihatag pagit nila, no? Elohim. So sa kay balos sa Elohim sila. Ingon dito abundance of joy.
Nagdagaya ang abundansya sa kalipay nga nila o ang kadagaya po sa pangkamahinatagon. Muning palangga kay ni Paul ng Philippians. Muna nag-ingon siya nga, kanang inyong gihatag nako, dili man na para nako. Ha? O kanang inyong gihatag nako, ako nang gidawat kay para asa ng inyong gihatag. O moingon sa Philippians 4:17, not that I seek the gift but I seek the fruit that abounds to your account. O sa ato pali ay ingon si Pablo nga wala ko napangita anang inyong gihatag. Pero nangita ko nga kanang inyong gihatag mabungahon na para pod ninyo. Sa ato pali ay og naghatag kag tithes, naghatag ka og love offering, naghatag kag sacrificial offering para na sa imong kadagaya. Amen. Amen. Di man para sa kadagaya ko Randy, kadagaya ka imuha ng kadagaya. Now imuha ng gipugnan. Ikaw kapugong sa imong kadagaya. Mao na giingon sa pulong nga, di ba mag-serve man ka sa atong adlaw sa prosperity. Nya ako man ka. Di ba nagingon ang pulong nga, oh, I have come that they may have life and have it more abundantly. Nga naman pobre man ko. Eh nga ikaw nagbabag. Ako man ka. Di man ka makahatag. So wala naduga nga abundansya sa imong kinabuhi. Tunod kabulo na ko ninyo ang principle. Mo ni ang principle sa prosperity so on. Ha? Di tama dimot na naanay banaod. Siyempre, hindi mo nang pulong, o sa kalibutan, no? Ignorance of the law excuses no one. Mika, wala ko kabulong, inana di ay na, ay, mukaon ka sa consequence, ang pagka-ignorante. Muna karon din sa tawa ni ignorante. Ato yung gitudlo ang kamatuoran, puta sa ninyo og natong tanan nga makuha gyud nato unsay plano, unsay pamaagi sa Elohim sa atong pagkakabundansya. So inyo hanapon na, kung dili mo ubay. Ha? Dili mo tumad, inyo harapon dyan po na. No, di mo gusto kadagaya, inyo hanapon na. O, para sa buhay. Mga madali pamagi pa yun, no? Let's do it. Ako talaga siya ni Mrs. Nga tanap ko na siya. Kanang atong, for example, kanang nainiabot sa kuwagi, kuhaan ko na 10%. Tapos, siyempre, kanang pricing nato sa Bitwit. No, naamay nag-sponsor sa to, anak. No, sa Claudia. Pero, kanang yung ipadala 2,000 na siya. So, mahino ni mo na og 4 weeks. So, sa to pa, 500 na yun. No. Kanang pricing ninyo diha. For example, katong nag-memorize sa 2 Timothy 2. Puro to kabuok. Ang worth ato is worth to siya og 60 pesos. Nya pulo ka po 600 na. So, ug kuhaon ko na dinhi, wala na koy pricing pod sa first, second, third, fourth, wala. So asa man ko extra? Dito na sa kuha. O mo akong love offering. Kung mo to ipadala ni sa kung nanay para nako kay mahimo sakit, ay no problem sa kuha. Importante nakakaton mo. Ano man, ang ibalos sa kadagaya, ibalos mo na sa kuha. Eh notice na wala gid ay pirmi katubot. Pirmi katubot ang panalangin. Ha, dili na ingon kay nagsabi ko sa mise wala, ha? Naagi katubod na panalangin. Muna na iksoon, basta maabot na yung years of restoration, magtubod na ng panalangin. Wala kong gingon sa inyo ha nga, kwarta lang ginaproblema. Magsunod na imo. Amen ba mo? Amen. Ha? Gingon sila, mangitag ka, sunod na na. Karoon ako, enjoy nang ko ngala. No, kaya kita mabut ninyo ang rich fulfillment. Gadawat na mo sa tanang abot, magsige na ka maghabi sa bunga, sige na lang mo pamupo sa bunga. O inana, mo na'y gusto gini abayluhin nga, mo prosper gud ang iyang ulipon. Mo prosper gud ang iyang alagad. Dili ikaw yung tinamay. Okay. Kaupat, present or gift to Elohim. So na po ni siya. Special po ni siya. Pakibasa ko ni. Ug sa diha nga sila miabot sulod sa balay, sila nakita sa gamay nga bata uban ni Maria nga iyang inahan. Og nanghapa og nisimba kaniya ug sa diha nga sila nakaabli sa ilang mga bahandi. Sila mihalad ngadto kaniya sa mga gasa, bulawan ug frankincense ug myrrh. Okay. Kinsa man ni sila? Kinsa ni sila? Si Baltar, si Gaspar, si Melchor. Ha? Kinsa ni? Wise men. O, dili dito si Gaspar, si Baltar, si Melchor. Mono? Oh, the three kings. Oh, di ba? Kaya na Christmas. Oh, magdrama-drama. Oh, na three kings. Isa ni. Ikaw si Melchor. Ako naka-film ang konit during sa elementary pa mi. Oh. Oh, galing lang akong party. Ako'y narrator. Pagkatagam kasi akong memorize. Marpila to ka chapter. Kay kadrama mi atong kaning panditaw ni kinabuhi ni Yeshua. Oh, na ay Gaspar, na ay Melchor, na ay Baltasar niya. Pila ka chapter akong gimemorize kay ako ko'y narrator. Nya program namo to. Grabe yun sa katuna ko nung isa gito ka booklet akong gimemorize. Oh, salamat lang sa Elohim nga grabe akong memorization ba nga. Dali makadrama god. Nya ang i-picture dito nga si Gaspar gadala og frankincense, si Baltasar gadala og gold, si Melchor gadala og sa isa myrrh. Oh. Nya dili man ako. Actually wise man to siya. Ang wise man, no? Actually og gwapo kay revelation pud ani nga pulong. Actually kaning mga wise men naani siya relation dito sa book ni Daniel. Kay kining mga wise men, mga astrologers ni sila, kanang mga scientists ni sila ba, nga gastadi sila sa formation sa mga stars. Dayon pag makita nila nga ang arrangement sa stars, kanang kung lagi ba based sa prophecy,
Moabot na gyud ang Misaya. Nya kay kani day nga mga astrologers, during sa time ni Daniel, si Daniel nakita na niya ni. So mo bitaw ang gihimo ni Daniel nga naay umalabot nga Misayas. Nya kay during sa time si Daniel, grabe ni siya kadato. Gawas nga dato siya is yunong pagid siya. So kung mamatay siya, wala siya kabilan sa iyang kabtangan. Giis na sa walis o sa picture. So ang gihimo ni Daniel kay umalabot ang Mesiyas, tanan niyang bahandi iyahang giintrigar sa usa sa iyahang sinaligan. Nga, pag mamatay ko, ikaw mo oy mo ani nga kani nga akong gitipon nga bahandi para ni siya sa kaming Misaya. Nya kay during sa time ni Daniel hangtod sa Mesiyas, it takes 500 years pa. Na ang trabaho atong iyang gipialan tanaw sa ka-faithful no na ang trabaho na iyang gipialan nga tipikan na gito niyang gibilin na Daniel. Mura gito iyang trabaho iyang buluhaton. Nya kay wa pa man moabot gyud ang 500 years kay ngano di ba ang kinabuhi sa tao is 70 years naman gyud. So kung 500 years pila ka generation? 7 years? 7 generation. So for example, si Daniel no, naa siya ulipon 1. O kining ulipon gipialan niya aning ihang kabtangan. Kani nga kabtangan kinahanglan moabot kini dito kang Yeshua. Okay. So di ka na pagkamatay aning ulipon, gipasa sa ikaduhang ulipon. Pagkamatay na po ni ikaduhang ulipon, gipasa na po si ikatulo. Hangtod ni kaubot sa ikapito. So believe to me nga ikapito, mo ni karon ang mga wise men nga nagdala sa bahagi ni Daniel para i-offer ka Yeshua. Kaya actually kining wise men, di ka ni sa child dia. Asa man child dia? Iraq na, Iran, Babylon. No, o Persia. Buo ni sila actually katong nga gift. Para tugid kang rabo ni Yeshua. Kaya ngano man, siyempre, si rabo ni Yeshua, si Joseph bayaw si Miriam dili baya dato. So actually gid si rabo ni Yeshua dato kay siya. Natuo mga si Yeshua pobre pag-abot niya sa kalibutan. Dato kay siya. Kanang gingon nga nagpapobre siya para nato ang standard na gibasihan na gikan siya sa langit. Gibiyaan to niya nanaog siya dinhi. So mo na tong pobre na siya adto. Pero katong iyang kapobre, pag abot niya og 2 years old, nibisita ang mga wise men. Nagdala og gold, frankincense. Actually dato si rabo ni Yeshua, dili si pobre. Ikaw kuno amahan ka, ha? Kwartahan ka nga amahan. Si Abay Elohim. Pasag tani mo mga anak na pobre? Well provided si rabo ni Yeshua. Katong flight lang nila sa Egypt. Tong pag-adto nila sa Egypt, kung wala kay kwarta, ay mamatay ka dito. Ano naman? Si Miriam mo si Joseph walay parinti sa Ehipto. So tungod kay daghan kay sila bahandi nga dala, ay kaya nila mapuyo dito nga di sila magkautak-utak. Katong bahandi ni rabo ni Yeshua, naghihatag sa wise men, mo to ilang gigasto dito. Nya, do you think na si Joseph si rabo ni Yeshua ragi anak ni Miriam ug Joseph? Nag-multiply ba yan? Nag-gross ba yan si Miriam? Nabi, anak niya, nataw po dito sa Ehipto. Di ba? Isa may igsoon ni rabo ni Yeshua, half-brother niya. Di ba si James? Si Joseph? Isa pa yun? Kanang Yehuda? Actually, wala lang dimension ang mga babae. Pero naa siya yung mga anak, igsoon na babae at lalaki. Believe to be, dagang igsoon si rabo ni Yeshua more than dili mo minas o pulo. So, ang prominent lang kayo nga makita natin nga igsoon si James, kanang sulatan ng libro sa James, o si Judah, kanang sulat sa libro sa Judah. Judah nga siya igsoon. Na wala pa yung trabaho si Miriam si Joseph kay stranger ba sa Ehipto pero manang i-survive man sila kay ako kailang balon na kwarta. Yung pag-abot pag yun nila pagkamatay ni Herod ibalik na siya sa asa siya ibalik sa tiyang Bethlehem no pero dito man siya natao pero pagkaibalon niya nga bawal siya madto sa Bethlehem niadto siya sa Nazareth dito siya nadako sa Nazareth mo bitaw na yung mga question diha nga naa bagoy ang Mesiyas gikan bagid sa Nazareth ilang nasabtan ang Mesiyas gikan sa Bethlehem. Mo na si rabo ni Yeshua, anon siya. Pero sa diyan tuwa na si rabo ni Yeshua dito sa Nazareth, well provided sila. Tungod atong gihatag sa wise men. Gani nagtukod pagid og shop si rabo ni Yeshua unsa may shop? Panday si rabo ni Yeshua. Ato nasabtan nga panday karpintero kanang kahoy ra no. Si rabo ni Yeshua round siya kapag ka panday. Mo panday siya og putaw, mo trabaho siya og kahoy. Nya believe to be, dako kayo glawas si rabo ni Yeshua. Kay ngano man, ang trabaho niya is panday gud sa kahoy ug sa putaw. Lima ka ng panday sa putaw, taon man na. Umiwang ka, magbugbog ka ng dagko kay nga maso para pagkuan sa putaw. Husgan siya. Plus, maskulado si rabo ni Yeshua kay siyempre maghimo gid sila kanang mga ligid sa tatanilya, di ba? Tungod na ko man ila. Mo ato to sila og lasang, mawalis la itong kahoy, pas amon tong rabo ni Yeshua dagko inkluso. Then iyahang gabson, iyahang iponichon. Walay saktong financial si rabo ni Yeshua. Di siya uswan. Yan abot paging panahon namatay ba si Joseph? Kisay breadwinner karon si rabo ni Yeshua. Pila siya katuig nga nagbuhi sa iyang mga igsoon. Dugay-dugay kay pag-abot niya 29 years old, nibiyak na siya sa iyang shop. Kay gi-fulfill na niya ang giingon sa forerunner. Kasi Yohanan the Baptist, a voice crying in the wilderness, prepare the way of the Messiah. Nigawas na si rabo ni siya. Gibiyakan na niya siya. Pero actually, dato kay si rabo ni siya. So mo na nga pattern igsoon. Atong hibaw-an nga, grabe gud ka pobre si rabo. Pobre siyang natawo, di ba? Swadling clothes ra gud, kay ngano man.
During at that time, nataw si Rabon Yeshua sa time sa tabernacle. Oh. Kunya pagkataon niya, siyempre, kay ang tuyo mong gud kay aron maparehistro sila kanang mapasensus ba. Nya wala ba ka prepare silang Miriam kay kanang journey sa Buros, dili na makadala og daghan pang gamit. Nya gisakyan pag niya is donkey dili kabayo, sa nang donkey gagmay kabayo. So limited gid kayo, wala gid ka dala og kanang sakto gid nga gamit. Nalima ka pagkataon ni Rabon Yeshua according na sa pagkataon niya, swaddling clothes sa bitaw ng iyahang giputos sa iya. Wala mo sa nang swaddling clothes, mga retaso ra. Ay karon ni mga anak diri, ay prepared ng diaper, prepared na tanan, ready na tanan. Oh, masosyal na ron, na di na mo gamit og lampin. Kasi mga angkan diring gagamit pag lampin, puro na diaper. Oh, salamat mo ang ipadagayat mo. Pero during sa among time ni ako mga anak, mag-rashes ning mga lubot ani kay usa ka diaper, kuhaon to nimo tong mga pormiro, pagkahuman labhan nimo ilisan nimo og lampin. Kasi di mo bantay na ako anak ka palaihi kayo. Si Hana grabe ka palaihi. Oh, mag-rashes ng lubot anak. Dili ba diaper nga to, ano to yung lampin. Kumpre ba itong panahon na. Grabe ka kumpre. So, salamat sa Elohim, no, nga niagwanta kita to. No, kamo karon ulahan mo. No, kamo pag magninyo karon unya, ha? O pagpahimuot na mo daan niya kay Elohim, kay aron na di mo parehas na inyong idayapir sa inyong anak lampin. Say wa pag lampin na si ulan-ulan. O puro basa ang lampin, ang isuk-suk na mo sa diaper t-shirt na. Oh. Pero salamat sa Elohim, no? So anyway, mana na isa. Okay. Tas na. Okay, what gifts are given to Elohim? So saning mga gasaha. So according sa Matthew 25 verse 40, material na nagigisgot ani pakibasa. Ug ang hari motubag ug moingon ngadto kanila sapagkat tinuod ako mag-ingon nga na kaninyo tungod kay kamo nakahimo nini ngadto sa usa sa labing ubos nining akong kaigsuonan kamo nakahimo nini ngani kanako. Okay. So nganong gisgot man diri material? Actually conclusion na ni diri, no? Sa before ana nga verse nagingon diri ang pulong nga for I was hungry and you give me food. I was thirsty, you give me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you brought me. I was sick and you visited me. Di ba puro material? O sa diyang gigutom ko, ipakaon ko ninyo. Sa diyang hubo ko, inyo kong gibistihan. Sa diyang nagdaot ko, inyo kong giatiman. So di ba, puro physical? So pwede po nato na ihatag. No? Kanang gingon bitaw sa John, nga nagingon dito nga, beloved, kung nahigugma ta sa atong igsuon, dili lang kay sa words. Kung dili po sa mga deeds. Example, nakita ni mo igsuon nga hubo, niya mingon kag, oy igsuon, pamainit dito. O ato dito papainit dito niya. Wala galing mo tagay. Sanina. Ha? O hypocrisy na nga gugma. May kag, igsuon. Gigutom imong igsuon kag, oy igsuon, lakaw lang ito, pagbasan lang sa pulong kay mabusog na ka. Ha? Sometimes kinahanglan po, no? Pero ang giisgutan diri is material. So kung material ang kinahanglan sa imong igsuon, tagwa po sa material. Kung spiritual ang kinahanglan sa imong igsuon, spiritual po. So nasabtan na to. Okay. What gifts are given to Elohim? Material, then spiritual. Okay. So spiritual, unsa man yung spiritual? Romans 12:1. Dibasa. Busa ako naghangyo kaninyo mga igsuon pinaagi sa mga kaluoy sa Elohim. Nga kamo magtugyan sa inyong malawas nga usa ka buhi nga sakripisyo. Walaan makapahimot sa Elohim nga mao ang inyong makatarumanon nga pagpangalagad. Okay. So ang gihisgotan ning Romans 12:1 igsuon ang atong body. Now since nga ang body na ang soul ug ang spirit, mo to'y required nga mo offer of spiritual sacrifices. So Hebrews 13:15 nagingon diha, let us continually offer the sacrifice of praise to Him, that is the food of our needs, giving thanks to His name. Pasabot ba nga ang spiritual nga gipangayo sa ilim sa tuwa, dili natakanang kinahanglan pa madala tadto baka, karnero, no. Ang spiritual offering ani kanang pasalamat, no? Let us continually offer the sacrifice of praise. Kanang bisan og nagalisod-lisod ka, di ba? Ikanta si Don Moine nga even in the darkest hour, di ba? To the sorrow and the pain, I will praise. O kana mo yung mga sacrificial offering nga gipangayo sa Elohim. Kana bitang during sa time sa imong test and trials, naka-offer pag ikaw pagdahig. Kaya na to. Now sa gali wala tay trials, di gali ka offer of praise. Dili gali ka pakpak, dili kay ka pasalamat. Tumo ni gipangayo sa Elohim nga mga spiritual blessings. So actually kanang ma-reach na ninyo ng bitong sa rich faith ba to katong nagpasalamat na ka continually. Ang tinuod yun nga dako na gyud kay pagtuo. Bisag adversity or prosperity, continuous jud ang pagpasalamat nga mogawas imong baba. So karon siguro ang mapasalamat ninyo nga nakanaog mo syudad, nakadala mo daghang makaon, no? What if walang-wala gyud mo? Nagkalisod gyud mo. Maka-offer ka mo pasalamat? Na maura pag ginagipaabot niyo pabiluhim nga unta, mugawas na sa inyong bakbak. Dito sa Kamingawan, moutong daghang kay nangalaglag, wa gyud kasunod sa lang promise kay unta will provided sila. Galing lang, ang i-provide niya biluhim kay katura mangmana og buntong, pero kusog sila. Wala mo patuging ilahang mga gusto. In spite ana, grabe gyud sila ka reklamador. Mo nang daghang nangamatay sila. Actually nagpaabot gyud siya biluhim nga unta magpasalamaton ng iyang mga kaanakan. So during sa test and trials, ang gipaabot sa ilahim sa inyo ani,
nga muhatag yun mo o pagdayeg o pagpasalamat. Na maura ba ng mga punto nga lisod kayo mo magdayeg og pasalamat? Mao galing kita og sacrifice. Diba? Oh, klaro kay na ingon sa Hebrews 13:15. Therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to him, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Abay Elohim, salamat bisag nag-away ni isang bana, salamat Abay Elohim inaagi ni solusyon. Abay Elohim, salamat nga bisag nagdaot ko, salamat Abay Elohim bisag wala ko sudan, salamat. Puro gyud pasalamat, that is spiritual offering na. Simple ra kayo. Thanksgiving ra gyud ang pangitan ni Abay Elohim sa tuwa. Actually, kung maulang yun nasa inyo hang hunahuna ka ng pagpasalamat, dili na mo kinahanglan pa mo journey of 40 years. 2 weeks lang, abot na mo sa land of promise. Pero kay 2 weeks raman, so natural. Difficult yung tingnalan. Grabe good test and trials. Kaya gusto mo mag-shortcut. Kamong gusto mag-shortcut padulong sa gingharian, expect, grabe nga pagsulay. Pero dili mo gusto ka ng grabe nga trials, taas-taas po ang tuig. Nakuha ninyo? Karon kay based sa matagusan nato diri, ang akong naagyan na pagsulay dili nanyo kaya. No? So mo nang tagaan mo og time nga ma-prepare mo. So imbis unta for example, ang akong journey is 40 years lang, 30 years lang or 40 years. Dahil sa inyo kay anang 40 years intense na grabe na ang pagsulay. So 40 years nakaron kay dili man nimo kaya ang ako makaya. So extensionan ka sa ilohim og mga katuigan. Anyway, na-comply gyapon nimo, meaning na-meet gyapon nimo ang requirements na mapudli ka, ma-refine ka. Pero ang nahitabo diri lang sa tuig nga diferensya. Kay for example, 40 years na ako gitirahan ang akong pagpangalagad. Na ikaw karon kay dili man kay ka, dili kay nimo ang ako makaya. So naa na extension pwede 50 years, 60 years ka or 80 years baka. So kaluoy na nimo. Ako ninyo, invite all the trials. Pero ko niyo, abay Loy, may lagyan min sulay eh. Ago, yan sa ako niyo paghimpit. Sa ako pagabot sa land of promise. So, sayang igsoon, no? So anyway, inyuhan na ng kamas Okay, what are your special gifts? Saan itong mga gifts nga angay natong ihatag kay since nagsalita og law of giving. So ingon diri, di ba Genesis 3:16 o Genesis 2:2, no? Genesis 2:2 ba ni? Hindi mo? Genesis 22, no? Dito. Sorry, 22. So what are your special gifts? Actually, ang matag ko sa tuwa na ay mga special gifts. Dili lang nato ihatag sa Elohim kay gusto nimo ikaw ra mo gamit. Na mali ta igsoon, dili ka bless o sa tuwa. So, what are your special gifts? The one we love so much. Isa pinaka-grabe ni mo ang gigugma. O kanang pinaka-grabe ni mo ang gigugma, muna gustong pangyon ni Abay Elohim sa imo, Hindi yung ka gusto, di ba? Ang gigugma ni Abay Elohim, sinabon niya siya, iyang gihatag. Ang pinaka-precious kay nga butang kang Abraham, si Yitzhak, na maunay di pangayon sa Elohim. Special gifts, God. So, ma-offer ba na to? Mahatag ba ninyo sa Elohim? So, mahatag ninyo, ibulahan mo. For example, sa kuha, unsa may pinaka-special gifts na ako nga ako nahatag ni Abay Elohim. Actually, pag pangalagan na ako una, wala gyud ko'y gifts sa Elohim. No? Pero naa ko'y pinaka-precious possession nga akong itipigan. Unsa man to, knowledge sa kalibutan. Kato kung kahibalo sa kalibutan ba nga, makahuman lang gyud ko eskwela, may muna gyud kong engineer, labuan ko gyud ning ako mga igsuon, abroad gyud ko, mo ni ako nga plano. Nakit mo man to gipangayo ni Abay Elohim sa kuha. Anak, kanang imuhang naaba, kanang special mga imong gihuptan. Mahatag na nimo sa kuha. So, dako ka ito ang question mark sa kong kinabuhi. So, muto sa diyang nahatag na ako, walang-wala naman ko. Ang magpinudaan, lagi ko pangalagad sa iha. Something special sa imuha, kung dili galinan imo mahatag sa Elohim, dili gyud ka matinudaan ang mga lagad. Pero, kung nahatag na nimong special gifts, o special nga na, animo, diha na gyud magsugod ang mga tinudaan nila. So, mo na siya ka ng factors, or kanang mga factors, mga elements ba nga, naay babag, nga nung dili ka magmatinudanon. Pero once nga mahatag nimong pinaka-the best sa Elohim, diyan na mag-start ang faithfulness. Bas lang po kasi Elohim faithfulness. Ala ng Elohim. Covenant keeper na siya, word keeper na siya. Anything na imong gikinabuhi, naanay balos. Diba? Tehillim 19, for by keeping them, there is great reward. Klaro. Okay. So, una, sa itong special gifts, the one we love so much. Kung gigugma kayo nimong kaugalingon, yan dili mo mahatag sa Elohim, wala mo bless na. Pero gihatag mo na sa Elohim, i-bless ka niya. Okay. Matthew 19:10, matong yung nabasa, no? The best that we have. Sa pinaka-the best nga na ninyo. Material, anak, babae, lalaki, possession, ihatag na sa Elohim. Di ba, padagayaon ka sa Elohim. Kani mga special gifts, ihatag niya sa tuwa, ang purpose ni, ihatag niyo mo sa iya, di ba? To whom we give. First, to Elohim. Sa kuha lang. The best that I have. Sa may the best nga na anak ko, ang akong memory. Sa kalibutan taas kay kog memory. Karon na pod, sa dihang ipagamit nako sa Elohim. So daghan na ang na-bless na galing ko. Na-bless pod mo.
O the best nga naa nako. Kanang memory ka ng analysis. O mo ni akong na-offer sa Elohim. Di man siguro para sa uban na grabe, pero sa ako lang, mo na magini akong hatag. So akong gihatag sa Elohim. So nakita po na ako ang ihang balos. Same na po na sa inyo, gusto mo wisdom, gusto mo knowledge, na naay gustong pangyon sa Elohim. Pakati pa sa inyo haba. Para ba itong jetmatic nga puso, aron nga budaghan gid kayo ang tubig, kati na gamay. So gamay ra kay ipangayo sa tuwa, pero iyang balos, grabe kadaghan. Kana kumakuha ninyo. Okay. Sa pagyod, your most precious possession. Na ba? Isa man yung mga precious possession. Kwarta? No. Mamin kani akong relo, etong here comes si grandma. Naay gisulayan siya. Na siya ay precious kayo. Something man siguro tong bracelet or sing-sing ba to nga hirlong baka nang ihapag yung napanunod sa iyang mga lula-lula ba. Nya, grabe to ka-precious sa iya ha. Here comes karon na ay evangelist. Nagikan sa Amerika, nagwali. Isang tang naminaw siya, ging na siya sa Elohim. Kanang imong naani mo ba? Ihatag na dito niya. Natangan si grandma. Doon ka magit niya nga, katong yung pirming isuot-suot nga precious kay sa iya. Thanks to ha. Something sing-sing lagi to. Ipapahatag atong alagad sa Elohim. Nangunta na siya ni grandpa, gingnan ko sa Elohim, ipahatag daw ni. Ngayon po si grandpa nga, mo kayo mga dugan, ihatag. Niya para ni grandma, precious kayo to sa iya ha. Pero kinakadungo mo siya sa Elohim. Nahatag niya nga to sa alagad ng evangelist. Sometimes nga testing sa Elohim. Your most precious possession. Sulayan ka. Okay, another word is John 15:13, your life. Ha? Saan na yung sa John 15:13? Pakibasa daw. Walay tao nga nagabaton ug mas dako magugma kay niini. Nga ang usa ka tawo nga magtugyan sa iyang kinabuhi alang sa iyang higala. Na, so isud-isud nino. Ang imong kinabuhi ihatag nimo para sa uban. Your life. Nahatag ka nato. So, kani igsoon mga special gifts ni siya. Gusto ni Abay Elohim nga imuha ning ihatag sa yaha. Kay aron nga mabaslan po kanyang panalangin. That is the law of giving. So naagid kay buhian aron makabalo siya nimo. Pero dili nimo ni buhian ay wala gyud mabot nimo. Ha? Okay. Ang pamaagi na po how to give. So, okay, how to give. Okay, pakibasa Deuteronomy 15 verse 10. So masugsi ni unsay atong attitude sa paghatag. Okay, pakibasa. Ikaw sa siguro muhatag kaniya. O ang imong kasing-kasing dili nasubo sa diha nga ikaw paghatag ngadto kaniya. Okay. Tungod kay alang ining butanga, ang Elohim na imong Elohim mo panalangin kanimo diha sa tanan nimong binuhatan o diha sa tanan nga ikaw magbutang sa imong kamot. Okay. So ang attitude po nato sa paghatag, how to give, not with grief, remorse, or regret. Sa ikot pasabot. Kana kita mo hatag ka nga, murag masubo man koy, ubaw po ning ihatag bag, mingawon ako ani. So bawal to. Ha? Na kay grief or remorse. Ingkag ano ihatag man to nako nga di man to siya takos. So mangwinta mo ka. Ha? Or regret. So nganong nahatag man to nako, uy nga di mo siya angayan tagaan. Ay nga ni igsoon. Once nga gikonvict ka sa Elohim nga ihatag, wala on gyud mo ning kasubo or kining pagbasol or kining regret. No? Unsa ning regret siya? Pamahay? So wala ni ha? Ano man? Ato na lang ning ikuan. 2 Corinthians 9:7, Elohim loves a cheerful giver. So gusto niya ba nga unta malipay ka mo hatag ana? Ano man? Karon pa lang daan gipa-exercise na ta, ani nga nature kay pag-abot nato sa langit, ingani gyud ang atong attitude. Maghinatagay gyud ta dito. Ha? I remember sa kapinadayag sa kalagad, naa siya ang iyang gasa diri sa kalibutan is baker, no? So maayo kay siya mohimo og kanang biscuits, maayo kay siya mohimo og actually grabe gid siya mo ni ang gasa kanang culinary arts. Dayon namatay ni siya nga igsuon. Pagkamatay niya nato siya sa langit. Ang iyang mansion dito, puro bread. Dito sa langit, nagpadayon siya og luto actually ang atong gift igsuon is irrevocable ni siya. Kung gigamit nimo ni dinhi, pag abot nimo sa langit, gamit kayo na siya. So sa iyang gihimo, ang iyang mansion dito, papo kayo bread o porma. Dayon, continuous ang iyang pagluto dito. Nya sa kalami sa iyang giluto, daghang kay mga igsoon nga ni appreciate, no? Gakaon po sa iyang pagkaon. Pero actually, katong pagkaon, imperishable na to siya. Pero tugutan diya po ka sa Elohim, magamit nimo imuhang gasa. So, daghang kay mga igsoon, mo ato dito kay ganahan gid kay iyang ipangluto. So sa iyang gihimo, libre tong hatag, libre. Wala siya pagmahay nga, wala siya pagkuan nga, ikaw dili kang itagan, no? Libre tanan, malipay pinaghatag. Here comes pud karon, asa ka igsoon, no? Ang iyang gasa diri sa kalibutan is painting. Maayo kay siya mo painting. Pagkamatay niya, ang iyang mansion dito murag gallery, museum, no? Pagkadaghan kay sa mga kanang mga painting. Nya ang mga kaigsuonan, mo ato dito sa iyaha kay naka-appreciate sa kanindot sa iyang painting. Di pa ngayo siya gihatag po niya. Unsay purpose? Di ba na atay mga mansion sa langit?
Ang ato mga mansion dito, wala pa na yung mga decoration. Oh. Kung kinsa tayo magipanganahan nga mga furniture or katong mga sa oh, muadto ra ka dito. Mangayo ka dito, ihatag po ito itong igsoon sa imo, o imo po itong dadon dito. So, inana dito ang activities na to. Puro hinatagay. Walay mahayay. Libreng hatag, malipahin nga maghatag. So, dili pa lang daan, i-practice na taan. Oh, maghatag ka dito, oh, walay kasubo, walay pagmahay, oh, walay remorse, no? Man, so, anong ihatag man to na yung sudan? Uy, nga, anong tayong sudan? Ha? Okay. 1 Samuel 1:22-28. Okay. Sa case ni siya ni Hannah, no? Gihatag niya si Moy, pakibasa dapat, 22 and 28. Apan si Hana wala mitungas, kay siya miingon ngadto sa iyang bana. Dili ko mutungas hangtod ang bata nga lutas. Ug unya ako modala kaniya. Aron siya mapakita sa tubangan sa Elohim. Ug didto magpabilin sa kahangturan. Usa-usap ako mitugyan kaniya ngadto sa Elohim samtang siya buhi. Siya itugyan ngadto sa Elohim ug siya misimba sa Ginoo didto. Okay. Sa case ni Shemuel, maurag itong anak ni Hannah, si Shemuel. Ha? Mo giniyahang the one she loved. The best nga naan niya, precious possession niya si Shemuel. Pero, kung sige mo ni Hannah, ihatag niya ito sa simbahan. Ha? Ningon siya, oy, Priest Eli, ako ning ihatag niya akong si Shemuel. Diri na gyud niya siya sa imuhang tabernacle, hangtod sa kahangturan. Ha? It should be a lending forever. Oh, what if karon? Ha? Oh, ni mga ginikanan. Mahatag ba nato ang atong anak para sa Elohim? Oh, ikaw Brad Bernie, Brandon, ikaw may kuan, ha? Firstborn, ha? Mga lagad gyud kay Brandon, tibo kinabuhi para sa Elohim. Mahatag nga, Sir Heidi? Ha? Namin si Brad, padi lang ko pa kay pag human ako senior high pa, wish ko lang ko agriculture pa, ako'y magbutsa kong kaugalingon pa, wala kay labot pa. Ha? Firstborn ko pa. Ay, napangilabot pa. 22 na ko akong edad. Naman. Ha? It should be a lending forever. Labi na ka mo mga firstborn. Ha? Kasi mga firstborn din nga mga anak eh. Oh, naparagid mo sa Elohim. O haba, paragid kang Elohim. O iwi na, para ka sa Elohim. Ha? It should be a lending forever. Mo ni inyo mga firstborn, ang atong una-una gusto nga firstborn, inyo gining i-orient nga, anak, paragid ka sa Elohim, anak. Kay imo nang mahimo, muuswag ka. Nga naman, sa dihang nahatag, kaya atong manggunin nani no, lahit yung atong generation karon kasi ng generation. Si Hannah, gusto siya panalangin sa Elohim. So, naa siya pagtuo. No, kung ako ning ihatag si Shemuel sa Elohim, dunghagan ko niyang daghan. Nakagihatag man niya. Namakakbang yung kituan. Di ba kitagaan siya 5 anak? Oh, di na walang yung reproach, malipayo na kay siya, na-bless pagit siya. Oh. So, kamo karon. Napalantang karon Brad, ikaw Brad Bernie, pila na imong anak ito? Unong. Ihatag na tanan sa Elohim Brad. Ha? Ay mabusin mo 30 ka anak. Grabe na. Reklamo na si sila at Heidi. Wala yung kaya itong generation karon, silang panon, grabe kasi sila kalipay. Ha? Nasuko na lang si Rishi kayo kung na naman, yung kanimo anak ka niya naman gagawin niya. Oh. Pero karon, mag-away ang para, ako kayo kung ipaburusan. Di ba? Wala ka itong generation karon. Kung naburos na po ko. Dumaga na po, 7 na ni, 8 na ni, siyang na ni. May patong apuhan ni Brad Wipom, di ba? Pila ito anak sa imong lolo, Brad? 16 po kadaghan. Ha? Wala ka ito'y kabalo sa pulong. Pero nagpadaghan. Actually mo, yun na igsuon. Kali lang sa tuwa diri, mahadlok daghang anak. May kanta ng Christmas, pag marami kang anak, namumuka silang mga tiyanak. Ha? Balik kayo ta. Ha? So, it should be a lending forever. Oh, ha? Careful mo, okay. Mo ni process igsoon sa blessing. Okay. So, number 3, Acts 5:4-5. Ang kabalo naman tanik, ang case ni Sapphira, no? O ni Ananias. Ecclesiastes 5:4-5, not withholding any part of a promise offering. Ha? Unsa may hinungdan na namatay si Ananias at Sapphira. Kay naa sila gi-promise sa Elohim. Ha? Magbaligyan sila og yuta, then ang tanang halin ilang ihatag sa tiilad sa mga apostoles para sa buluhaton. So example, example lang ni. Og nahalinan sila og 100,000, no? Nahalin sa yuta, ilang gi-promise nga halin sa yuta, ilang ihatag sa tiilad sa apostoles para sa buluhaton. Nanang nitabo, niingon si Ananias, ginasigon ni Sapphira, pero dako ra ning 100,000 nga itong ihatag. Kuhaan ka ni og 50 mil atong ihatag. No? Kay para naapoy ato aba. Ihatag tani tanan niya.
Wala ato magpakilimos na punta ni. 50 lang ato ihatag. Alo, ni pa na hatag na sila dito kang Pedro. Pedro. Nana ni 50 mil mo ni halit sa mong yuta. Ningon si Pedro. Kanira gihalin? Siya kanira, namakasa na niyas. Kanuan? Wala niya baka si Pedro, nakahibalo na ang Holy Spirit nga ang halin sa inyo ta 100,000, 50 rin ang gihatag. Na karon, namakak man sa niyas, ada patay siya. So, nigawas po ng si Sapira, no? Kita niya ko sa nitabo. Anong tas Sapira? Mura maging halin sa inyong yuta? Ningon po Sapira, mura na Pedro. Ano matay Sapira? Nga naman, namakak. Kaya ang saad nga, ihatag ni 100%, 50% rin ihatag, bisa na yung naigsuon. Maningil ang Elohim. Maningon dire, ayaw yun panakat kung di ka makabayad. Muna Justice 545, muna ikingon din ha. Dagang pagsulay, settlement. Dayon, uswag. Dayon, abundance of food in great quantity. Nindot na tayo. Kana kung makalahotay mo. Okay, so muna ha, not withholding any part of a promise offering. Okay, Matthew 6:3, Proverbs 25 verse 14. Kani, pakibasa Matthew 6:3. Apan sa diha nga ikaw maghimo sa mga limos, ayaw tuguti ang imong wala nga kamot, nga masayot unsa ang ginahimo sa imong tuong nga kamot. Okay. So inanay po diini. Sa di mang hatag ta og material, dili ka magpahibalo sa imong tuo. Unsay gihimo sa wala? Pasabot ba nga dili ka mag-announce? Siguro mingon mo nanghatag ko example lang na pero wala gyud boosting sa akong kasing-kasing nga magpakuan gyud nga nanghatag kami no. For a time na or for a lesson na para sa mga nagsunod nga mo gini ato ang gawion. Okay, so kung nanghatag ka, ayaw po pag-announce. No? Di pareha na ubang tiguman nga, oy, pagpaka na tong Elohim. Pagpaka na tong Elohim kay kini si brother. Siya atong i-mention diri. Si brother Janjan naghatag ni 5,000 sa simbahan. Pagpaka, diba? Anak man sa simbahan. Pagpaka na to ni si Brad. Gamay lang kay 100 yung gihatag. Di pa siya gyapon. So muna yung ingon not boasting or letting anyone to know what you are doing. So mahimo pa, inani man gud siya kanang naabit tatay ihatag dayon magpa-announce ka. Katong announcement mo na timong reward. Dili na maka-reward siya bali mo secretly. Pero kung naghatag ka din sekreto nimong gihatag, Elohim mo reward siya secretly pud nimo. So mo guni patakaran, Since nag-study ta of law of giving, mo guni balaod sa panalangin. So ayaw kay baluha ang imuhang pikas unsay gihimo sa pikas. Okay, sabta na to. Okay. Dayon ingon pa diri, give everyone not expecting back. Kaning mo hatag ta sa matag usa, ug di gyud ka magdahong nabaslan ka. So, mo po ni kuan sa blessing ha. Kay ban pa man ug naghatag ta, kay naa po kay gi-expect niya. Okay, pakibasa daw ko diyan 6:30, alok 6:30 bi. Pangatag ngadto sa matag tawo nga nagapangayo kanimo ug gikan kaniya nga nagailog sa imong mga butang, ayaw sila pangayong apagsab. Okay. Proverbs 28 verse 27. Siya nga naghatag ngadto sa kabus dili magkulang, apan siya nga nagatago sa iyang mga mata makabaton og daghan nga tunglo. So, related ra gyapon pero kay ingon diri, kung naghatag ka, give everyone not expecting back. Kung mo bitaw nino kanang bantayan na lang gyud kay ni kay ban pa man mamili ra gyud sa tong gitagaan. Kay nganong namili kasi gitagaan, kay naa kay interest, kay naa kay gipaabot something niya. So bantayanan kay ni. So kung mauna imuhang gibutang sa imong una kasing-kasing dili na mo prosper. So kung maghatag-hatag lang, wala na ka, no? Elohim na mo balos nimo. Ang attitude sa kalibutan inana na, di ba? Manghatag adtong dato pod kay aron makabalos. Mangimbitaw og adtong mga adunahan kay aron nga imbitahon pud siya. Sa Elohim lahi. Di ba? O magkumbira manggali ka, imbitahon manggali nimo tong mga meme, atong mga wala ikabalos nimo aron sa adlaw sa resurrection pagagantihan ka sa atong amahan. So, mo ni ha, dili kay manghatag ta kay naatay dawaton balik. Dili makapanalangin sa Elohim kung naa kay gi-expect. Napasag di lang, hatag lang hatag. Elohim na mo balos nimo. Okay. So mo ni no? Naako ni siya kalambigitan po di Deuteronomy 23:19 Proverbs kanang kamo na day basa na actually kanang naapoy magpaulos ta nga na charging interest, usury or asi atong nang masama para masabtan nato. Okay. Deuteronomy 23 verse 13. Dili ka mo pahulam nga may tubo ngadto sa imong igsuon. Tubo sa kwarta, tubo sa mga pagkaon, tubo sa bisan unsa nga butang nga di pahulam nga may tubo. Okay. So inani po ni igsuon. Kung mga igsuon ta, ug naay giulos sa imong money, dili ta mag 5-6. Kung nangulos og Brad, o sa ra ko 150 ha. Ayaw gyud ka magpatubo. Ani within sa mga igsuon.
Pero for example, kita nga igsoon, uslan ta og unbeliever, pwede na siya nga mag-interest ka. So mo gimo sa mga Hudiyo. Gigamit na nila. Pero sa brethren lang, wala na interest. Kung nangulos ka, no, ingon diri, you shall not charge interest to brother, interest on money or food or anything that is lent out of interest. Meaning, parang tani nga na interest, pero igsuon may namaylo sa kwarta, sa pagkaon, or sa anything, walay interest. Okay, Proverbs 28 verse 8. Siya nga pinaagi sa pagpan-interes ug dili matarong nga ginansya, nagapadaghan sa iyang kaptangan. Siya magtigom niini alang kaniya nga maluoy sa kabos. So to ba? Sa English pa di, one who increases his possessions by usury and extortion gathers it for him who will pity the poor. So niya sabtanan siya nga nagpatubo sa iyang posisyon pinaagi sa interest or extortion. Unsa may extortion? Kurakot? Extortion di ba ka ng pangilkil, no? Pangutot. Gathers it for him who will pity the poor. Meaning, sorry, ikaw taron, no? Nanghukok ka o nagpa-interest ka, ha? Dili nimo tong angkon. Gitigom nimo to para ni atong tawo nga maluoy sa pobre. So ana na siya. Imbis di ba kita manghukok ta, mag-interest ta kay para atong kaugalingon siya. Dili to moabot sa imo ha. Kuhaon to sa ilhim sa imo ha, ihatag to atong tawo nga adunay kaluoy sa mga kabus. So, wa gyud kay abot. Sayang. Okay. Ezekiel 18 verse 17. Nga may paligay sa iyang kamot gikan sa mga kabos, nga wala midawat sa interes ni ginansya, may pahamtang sa akong mga paghukom. Milakaw diha sa akong mga tulwanon. Siya dili mamatay alang sa kadautan sa iyang amahan. Siya sa siguro mabuhi. Okay. So naay judgment, no? So kung nagpa-baylo ka nga walay interest, mabuhi ka. So dili ka mamatay. So naagi di ni kining charging interest or usury, naa ni judgment kamatayon ni siya. So I remember no katong usa sa pinakadako diha nga lender sa Cagayan, kaibigan. Katong gitawag ginistik, ila kung ginistik, no? So kay ni siya magpa-utang ba. Pero dako kay interest. So tinuod nakwartahan siya, nadato siya. Pero ang judgment sa ilong sa iya gibutaan pud siya. Gibutaan pud siya. Mo ni judgment bitaw kanang bitang masilaw ka sa kwarta, nabutaan ka. Okay, so na actually ana siya yung mga warning. Okay. Ang sa kwan pa is lending for self-enrichment. So kamo na lay pasa sa ubang verses ana. So parte gyapon na judgment na sa mga naghatag na naay pagpatubo. Ha? O nagpahulos nga ay pagpatubo. Okay. Ato na lang kanon. Diri sa Proverbs 22 verse 16. Siya nga nagadaog-daog sa kabos aron pagpadaghan sa iyang katigayonan, ug siya nga naghatag ngadto sa adunahan sa siguro nga modangat sa kawaton. So, mao ra gyapon, no? Ingon diri sa verse 16, he who oppresses the poor to increase his riches, and he who gives to the rich will surely come to poverty. Actually, mao na ni ang mga lending. Diba, ang tao nangutang gali sa imo kay gipit siya. Nya sa iyang kagipit, ang iyang giutangan, imo pa ning gikuhaan og interest. Ako na murag nakakuha ko ng idea kay akong nanay, mangutang man naglending. For example, nagutang siya og 3,000. Katong 3,000, dili to 3,000 gid iyang makuha. Gikuhaan na to katong tubo. So ang maabot sa iya is 2007. Nya katong 2007, kuhaan to gyud og tubo. So, imbes unta kay musag-usag ka gamay, na problema na noon kasi mo ibayad. Kay ngano, ha? Maribay ba ka na sa mga asa-asa? O di ba, grabe kay sila og patubo niya. May langog ang imuhang negosyo kanang grabe kahalinon. Amo nang uban nga nisulod og lending sa kaulahi ay pusoy. Ba, kay di naman makabayad sa interest. Mao gina no. So, actually dili na siya pamalaod sa Elohim. So, ang pamalaod sa Elohim, pahalag wa kay interest, wala kay makuha anang tawhana, basta kay nakahimo kag maayo, ang Elohim nay manalangin sa imuha. Mao na yang patakaran. Okay. Napa, no? Okay. Dili na lang, lending for self-enrichment. So mo nang nagpautang ka para sa imong kagalingong kadato na judgment. So bantayanan kayo. Okay, Proverbs 15:27. Nagingon diri, he who is greedy for gain trouble his own house. No, kato bitong gusto gyud kaayo nga muganan siya, na sa hinakog nga pamaagi, he who is greedy for gain troubles his own house, but he who hates bribes will live. O kani bitong nagpaganan siya gyud ka, ikaw ray nag-invite og trouble sa imong panimangay. You know, daghang kagwarta pero sige mo kaaway, no? Or daghang kagwarta pero daghang kag sakit. So wala gyud panalangin. So mo na igsoon nga ano, supak na sa pamalaod sa Elohim may tungod sa hatag. So I hope na dili tayo nani, no? Okay. So 2 Corinthians 9:7, Elohim loves a cheerful giver. So kung manghatag ka, hatag gyud nga malipayon. Walay kasubo, walay pagmahay, o walay pag sa kanang regret or remorse. So may kagano nahatag man to nako. So mo ni ha, Elohim loves a cheerful giver. Dayon 2 Corinthians 9 verse 5. Okay. Usa akong ginauna, nga gikinahanglan ang pag-awhag nga gikinahanglan ang pag-awhag sa mga igsuon nga sila man nga pag-una nga kaninyo
kung mag-andam pag-una sa inyong gasa, nga niini kamo, nakahibalo, na kaniadto aron kini mahimo nga andam ingon nga usa ka butang nga gumikan sa pagkamanggihatagon ug dili ingon nga gumikan sa pagkahapon. So, ang pamalaot po sa hatag igsoon, give beforehand. Sa ibo pasabot ani. Ingon diri sa ako nga version, therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go you ahead of time and prepare your bountiful gift beforehand, which you have previously promised. So, sa pasabot ani, kung naa kay gift, bountiful gift, nga imong gi-promise sa Elohim, ayaw lang ilangaya. Ha? Kana for example, ang time ay ihatag ni butan nimo Monday, no? Ayaw na paagtag Miyerkules, Biyernes. So, beforehand. So, pamalaot din ni Pablo, no? Ingon diri, that it may be ready as a matter of generosity, not as grudging obligation. Meaning kanang dili bitaw kay kanang obligation nimo nga mohatag ka, kay ang tinuod gyud nga maghatag, wala pa ang time, imuha nang gihatag, iset aside na nimo. So for example lang, naamoy tithes, no? So aron na dili ninyo magasto yung tithes, pagkadawat ninyo ana, kuhain na gidaan ihatag dito sa panimalay. Or naamoy love offering, ayaw na dungag-dugaya kay ano, kaning tentasyon sa kwarta, dali kay ni sa tuwa. O dali ra ka matintal mo kag ugma na lang ni. Hantod wala na nimo mahatag kay nagasto na nimo. Na naiba na kas panalangin. So mo ningon diri nga ug sa kuan pa immediate gyud dayon. Kung any increase nga niabot sa imuha, kuha gyud dayon. No? Pag abot pa lang sa imong kwarta, acknowledge abay na kwarta para asa man ni. So first and foremost, imo ging hunahuna nga ako asa gyud nako ni kanapulo, iuli sa ginako ang para sa Elohim. Dayon, pag uli nimo, imo gyud dayon ihatag. Pahangin mo mahatag habang nimo mahulog, no? So inana ba dili na ingon kay kanang manduan paghatag na mo. Dili na inana. Kanang giving igsoon, dili nakaingon pa nga paghatag mo, ikaw na mismo mo volunteer. Na pertaining na sa material. Same ra punas tong kaugalingon. Since nga mga volunteer ta diri, no, kung naghatag tas tong kaugalingon, dili na ta magpaghatag. Uy, dali na mo dali. Ikaw na mismo mo presenta to. O brad na ko diri brad. Sometimes inana nga to di ba kanang grudging kayo ba kanang pugsunon kay ka ba? So kana igsoon, di ba? Imbita diri what to give, material, spiritual, ato may spiritual, ato may kaugalingon, no? Nagdala na diha ang imong sulog imong spirit. Pero kung imong diri give beforehand, wala pa ang time na anak ka. So for example, reporting time 7 o'clock, 6 o'clock o 6:30 na anak ka. Di ba kay 7 o'clock, ay 9 o'clock na kumuad to. Wala na kay panalangin anak. So diha makita no kung manginatagon ka sa imong kaugalingon, natural. Sa mga material nga ipabot sa imuha, makita po na din ha. Di gyud kalangayan. So kung di kalangayan mo hatag sa imong pagpanirvisyo sa imong kaugalingon, di ko kalangayan sa imong pagpanalangin. Ana man guna, ikaw magoy gabuot sa imong panalangin. Kung dugay ka mo hatag, dugayan po ka sa Elohim. Kung sayo ka ni hatag, sayo ka katagaan sa Elohim. Paano mo guna, di ba? If we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. So muna, for example, sa pagig-faithless ta, pero still, tungod sa goodness sa Elohim para makambo ka, tagaan na lang kanya. Pero dili magipuntan angay natong attitude. Aron gyud nga makahatag pud siya nimo nga cheerful, no? So una ikaw mahatag pud ka cheerful sa Elohim kana malipayon pud kang moalagan, mohatag. So yun ana man guna. So what is the law of giving? So give beforehand. So before the time na anak ka. Sometimes mo ni bigit sa to ano, wa mo kabalo nga ako instrument lang ko, dili gyud ko yung mga mamugos ko ninyo. Pero kamo na lang po maghunahuna ba nga, ni man ko ning dapita, volunteer man ko niya ba Elohim. Kani ako panerbisyo para man niya ba Elohim, dili man ni para sa ikson, dili para sa pundo para man. So ikaw na mo imo decision ana. Ngano, Elohim man imuhang itagaan. So kana ko makuha ta na. So mo bitan nang study ta of law of giving. Mo gyud na principle sa giving, unsaon nga mo prosper bita spiritually to physical blessings. Okay. Dayon, 2 Corinthians, sa taas man ni siya, no? Giving beyond what you can give. So mo ni kita og sacrificial offering. No, kana bitong for example, kani reflection po ni sa tuwa. I hope nga unta may nakinat mo ginagmay. No, nga may kag ako mahatag brad 10% ra gyud. Unta gusto pa kadugag increase pag nga kamay. Mura po nasto pagpangalakad sa Elohim. Ako mahatag sa pagpanabaho brad 5 ra gyud ka oras or 2 ra gyud ka oras. Duha po gamay ka dungagan po ka sa Elohim. Ana man gud na. Di ba ang required ko ni grandma during sa among time 10 hours pid ang among reporting. 8 to 10 hours. Pero sa tuwa diri, no? Freely na kayo gyud ta. Kita nagbuot sa schedule o kita nagbuot sa paghatag sa kaugalingon dili mo gunay nana. Actually ingon diha, giving beyond what you can give. No? Dili na bitaw kay kanang og sa kwan pa mas nindot gyud kay ato ba yang gireportan ani Elohim baya. For example sa opisina lang sa kalibutan. Nang opisina ka, ang tingsulod sa trabaho sa tingsulod sa city. Asotso? Di ba ni abot kag alas 9, unsay kasulti sa imong in charge sa timekeeper? Kasampaan ka, di ba? Kasi may inusan pa imuhang sweldo, kay late ka. Pero og insakto gid ka nga magbubuhat, wala pa 7 o'clock, 6:30 pa na anak ka.
Yung ni kasagaran, siyempre ba ako sa Elohim. Nang empleyo kaya sa Elohim. Na, sa kalibutan, pilay trabaho nga gi-required? 8 hours. Oh. So 8 hours, bayaran ka sa imong 8 hours, di ba? Nasa Elohim karon. O gi-require ka og 8 hours, kay bayaran ka sa imong 8 hours. Ang trabaho na nimo is 2 hours lang. Ayaw pag-expect ng ibayad sa imo ha, katong valor sa 8 hours. 2 hours na may trabaho, 2 hours sa pagkabayaran. So ana ng Elohim, just be siya. So, mo kag ngano gamay ra man kog blessing, ngano gamay ra man kog panalangin. So siha, kung pila imong gihatag. Ana ra man gud na. So gamay ra kag gihatag, natural. Gamay ra po kag sweldo, gamay ra po kag balos. So umitang ingon dito sa pulong, a faithful man will abound with blessings. So actually gusto gyud niya by Elohim nga punong-puno gid ang pagpanalangin nato. Pero depende po na sa atong reaction. So kung imong reaction, oh, grabe ka mo hatag, grabe gid imong paghatag, 100% gud. Ay, 100% po katagaan sa Elohim. Di pa magali 100%, additional pa magali ka, pwede gyud katagaan sa Elohim 200%. O inana ng Elohim. Inutan nimo siya, inutan po kanya. Pero tagaan nimo siya sa madagayon, madagayon po hatag sa imo ha. Diba? To the truth, he show himself truth. Oh, to the wise, he showed himself as wise. Oh, to the pure, he showed himself as pure. So alam ng Elohim. So dili kinato matikasam na yung sa Galatians 6:8, ha? Do not mock Elohim, ha? Elohim cannot be mocked. What you sow is what you reap. So depende na ninyo, ha? Basta kay ang Elohim matarong siya, he is a just judge. Depende na sa imong attitude. Yun sa nimo pag din ang Elohim, paghatag sa Elohim unsa imong status o sa imong attitude before Elohim. Okay. So muna ni ha. Okay, warning. Nandiyan ni warning. Okay, Proverbs 10:17 o Proverbs 13:13. Diba sabi? Siya naa diha sa dalan sa kinabuhi nga nagabantay sa pagpahimangno. Apan siya nga nagasalikway o pagsaway, nagakasayo. Okay, so klaro ha? He who keeps instruction is in the way of life. So, instruction ni about giving. Okay, gusto mo prosperity, sundan lang ninyo ni. But he who refuses, so dili niyo ni gusto sundon, he who refuses correction goes astray. So, may salaag mo. So, mawala mo sa way of blessings. So, mas nindot kay igsoon, he who keeps instruction is in the way